10 taon na ang nakalilipas, ang sangkatauhan ay nahawahan ng isang virus na tinatawag na Gastrea, na humantong sa pagkalat ng pagkawasak at sunog sa lahat ng dako, at nagpakita ang mga higanteng parasitikong halimaw, na nagparamdam sa mga tao ng patuloy na takot at pagtakas. Sa mga tao, mayroong isang maliit at nag-iisang batang lalaki na nagngangalang Rintaro, takot na takot at gulat sa halimaw sa harap niya. Pagkatapos ng 10 taon sa Tokyo, lumaki si Rintaro at sumali sa Tendo Security Agency bilang isang sibilyang opisyal na responsable sa pagharap sa Gastrea. Dumating si Rintaro sa isang gusali sakay ng kanyang bisikleta, kung saan nakilala niya ang isang pulis na nagngangalang Tadashima, na nagpakilala at sinabi sa kanya na pumunta siya rito dahil sa isang ulat na natanggap niya upang harapin ang Gastrea. Sinabi sa kanya ng opisyal na ang taong nahawaan ay nasa ika-4 na palapag. Sabay silang umakyat sa elevator, at sinabi sa kanya ng pulis na ang isa sa mga residente ng ika-3 palapag ay nagulat ng dugo na tumutulo mula sa kisame, at ayon sa kanilang investigasyon, may mataas na posibilidad na siya ay nahawaan ng Gastrea. Hanggat dumating si Rintaro, maaari silang pumasok at mag-check. Kinumpirma ni Rintaro ang kanyang mga sinabi, at sinabi sa kanya na pinipigilan ng batas ang mga pulis na pumasok sa pinangyarihan ng krimen ng walang kasamang sibilyan na opisyal upang maiwasan ang mga nasawi. Sa daan, tinanong siya ni Opisyal Tadashima kung nasaan ang kanyang kasama, na sinasabing ang isang sibilyan na opisyal ay dapat may kasama. Naalala ni Rintaro na nahulog siya mula sa bisikleta habang nagmamaneho siya at sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol sa kanya. Pagdating nila sa apartment na may impeksyon, nakita nila ang ilang mga pulis na nakatayo sa pintuan. Ipinaalam nila kay Inspector Tadashima na 2 sa kanila ang pumasok sa apartment sa pamamagitan ng bintana sa ibaba, at mula noon ay wala ng tunog. Nagalit si Tadashima sa kanya at tinanong kung paano sila makakapasok sa loob ng walang kasamang sibilyan na opisyal. Sumagot sila na ayaw nilang may dumating at nakawin ang mga pagsisikap ng mga pulis. Pagkatapos ay binunot ni Rintaro ang kanyang baril at sinabi sa kanila na papasok na siya ngayon. Lumapit siya sa pinto at biglang sinira ito gamit ang kanyang paa at sinugod ang lugar gamit ang kanyang baril. Bigla, nagulat siya sa eksena sa harap niya. Ang 2 pulis na nauna sa kanya ay nasawi na, at ang dugo ay tumatakip sa dingding. Sa gitna ng silid, isang estrangherong lalaki ang nagsabi sa kanya, nahuli ka ng dumating sibilyang opisyal. Gulat na sumagot si Rintaro, nakikipagtulungan ka ba sa amin? Sinabi niya sa kanya, dati akong nagtatrabaho sa inyo, ngunit iyon ay bago pa man nagpakita ang Gastrea. Ngunit ngayon ay hindi na ako isa sa inyo dahil ako ang pumaslang sa 2 gwardya sa likuran ko. Sinalakay siya ni Rintaro nang may walang tigil na mga suntok, ngunit madali siyang tinamaan ng estrangherong lalaki at itinapon siya palayo. Pagkatapos ay pumasok ang iba pang mga gwardya, at sinabi ng isa sa kanila, ipaghihiganti ko ang aking mga kaibigan. Ngunit bago pa niya siya mapaputukan, binunot ng estrangherong lalaki ang kanyang baril at madaling pinaslang sila. Pagkatapos ay inatake siya muli ni Rintaro nang may napakalakas na direktang suntok sa kanyang leeg, ngunit inayos ng estrangherong lalaki ang kanyang leeg at sinabi sa kanya, hindi ko inakalang kaya mo akong tamaan ng ganito kalakas na suntok. Ngunit gayunpaman, magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon Rintaro. Bago umalis, tinanong siya ni Rintaro, sino ka? Sinabi niya sa kanya, ako ang taong sisira sa mundo, at walang makakapigil sa akin. Pagkatapos ay tumakas siya sa bintana. Pagkatapos noon, dinala ng mga pulis ang kanilang mga nasawi na kasamahan, at sinuri ng inspector at ni Rintaro ang apartment matapos ang nangyari. Tiningnan ni Rintaro ang bintana at nakitang basag ito at may bahid ng dugo, kaya napagpasyahan niyang ang nakatira sa apartment na ito ay nakatakas sa pamamagitan ng bintana. Nagulat si Inspector Tadashima at nagtanong kung paano siya nakatalon mula sa ika-4 na palapag. Ngunit sa sandaling iyon, labis siyang nagalit dahil napagtanto niya na nangangahulugan ito na ang may-ari ng apartment na ito ay nahawaan ng Gastrea. Sa ganitong paraan, lalaganap ang epidemya. Kaya inutusan siya ni Rintaro na maglagay ng mga harang sa paligid ng lugar. Sa kabilang panig, ang partner ni Rintaro, si Enjo, ay tumatakbo ng mabilis upang maabutan siya at labis na nagalit dahil iniwan siya nito matapos mahulog ito sa bisikleta. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang isang lalaking nababad sa dugo at mukhang zombie na humihingi ng tulong sa kanya.
Napagtanto niya na tiyak na nahawaan ito ng Gastrea at sinabi sa kanya, "Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyari sa iyo? Wala akong magagawa para matulungan ka." Tiningnan niya ang sarili at nabigla at sinabi sa kanya na nakatayo siya sa bintana at inatake ng Gastrea. Kaya tumalon siya mula sa bintana at tumakas. Sinabi sa kanya ni Enjo na sa kasamaang palad, magiging halimaw na siya ngayon. Bigla siyang bumagsak sa lupa at nag-transform bilang isang higanteng gagamba na umatake sa kanya at itinapon siya. Kasabay nito, dumating si Rintaro sa lugar at kinumpirma na ito ang taong nahawaan ng Gastrea na nakatakas mula sa bintana. Binunot ni Tadashima ang kanyang baril at pinaputukan ang halimaw, ngunit itinulak siya ni Rintaro at sinabi sa kanya na ang kanyang mga regular na bala ng baril ay hindi gagana at lalo lamang silang aatakehin ng Gastrea. Pagkatapos ay pinaputukan ni Rintaro ang halimaw gamit ang kanyang espesyal na baril, isang nakakasawi na bala na nakakaapekto sa halimaw. Ang mga balang ito ay tinatawag na black bullet, na gawa sa metal na veranium, na pumipigil dito sa pagpapanumbalak ng katawan nito. Nagpatuloy si Rintaro sa pagpapaputok hanggang sa maubos ang kanyang mga bala, ngunit ang halimaw ay hindi pa rin napapaslang. Pagkatapos ay lumabas si Enjo mula sa mga guho at tumakbo ng buong bilis patungo sa halimaw at inatake ito gamit ang kanyang katawan. Sa isang sipa, tinapos niya ang halimaw. Tumingin siya kay Rintaro at sinabi rito, "Paano mo ako nagawang iwan at umalis nang hindi ako kasama?" Napagtanto ng inspector na ang babaeng ito ang partner ni Rintaro. Tinanong siya ni Rintaro kung ayos lang ba siya, at sinabi niyang oo, ngunit nalungkot dahil sa punit niyang damit. Pagkatapos nito, ipinaalala niya kay Rintaro na kailangan nilang pumunta sa palengke para makahabol sa mga diskwento sa bin sale. Kaya tumakbo si Rintaro ng mabilis papunta sa tindahan, at hinabol naman siya ni Enjo. Tungkol naman sa inspector, sinuri niya ang halimaw at nalaman na si Enjo ay isa sa mga isinumpang bata na nagtatrabaho bilang mga initiators na may tungkuling tapusin ang Gastrea, habang si Rintaro ay isa sa mga promotor na responsable sa pagkontrol sa Gastrea. Ito ang pag-asa ng sangkatauhan laban sa Gastrea. Sa Tendo Security Agency, kung saan nagtatrabaho si Rintaro, pumasok siya sa opisina ng direktor ng ahensya, si Kesara, na pinagalitan siya ng husto dahil umalis siya bago pa man matanggap ang bayad ng ahensya mula sa pulisya. Sinabi niya rito na sinayang niya ang bayad ng ahensya para lang bumili ng beans. Nahihiyang sumagot ang lalaki, at sinabing bumili siya ng 2 bag at pwede naman siyang kumuha ng isa kung gusto niya. Sinigawan siya ng babae at sinabing hindi kumita ang ahensya ngayong buwan. Sinabihan niya ito na kasalanan niya dahil talunan, mahina, at walang silbi ang lalaki. Mas iniisip niya ang mga diskwento kaysa sa pagpapadala ng mga ulat sa kanya. Hindi na raw niya matiis at ang pamamahala sa kumpanya ay naging napakahirap na, at lahat ng ito ay dahil sa kanya. Sinabi sa kanya ni Rintaro na ang problema ay nasa lokasyon ng kumpanya at dapat sana ay nasa mas magandang lugar ito. Pagkatapos ay nakakuha siya ng ideya at iminungkahi na bumaba siya at mamigay ng mga flyer sa kalye para makaakit ng mga kliyente. Nagalit ang babae at sinabihan siyang bumaba at sumigaw ng malakas na ang Tendo Security Agency ay andito. Pagkatapos ay tinanong siya ng babae kung ang Gastrea na pinaslang niya ay nahawaan. Sinabi niya sa kanya na oo, ngunit hindi niya matukoy ang pinagmulan ng impeksyon. Naisip niya na marahil ay nakilala niya ang mga sibilyang opisyal mula sa ibang ahensya at nakipagharap sila sa kanya. Sinabi niya sa kanya na wala pang ahensya ang nakipagharap sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya upang umalis at sinabi sa kanya na 1 taon na mula nang sumali siya sa ahensya at makilala si Enjo. Sinabi niya sa kanya na noong bata pa siya, lagi niyang sinasabi na sigurado siyang buhay ang kanyang ama at ina at hahanapin niya sila. Tinanong niya kung iniisip pa rin niya sila. Nagalit siya at sinabi sa kanya na wala na siyang pakialam dahil nasawi na sila. Pagkatapos ay nilisan niya ang lugar at naglakad palayo. Habang nasa daan, sinabi niya sa sarili na hindi na niya matiis ang bagay na ito sa tuwing nababanggit ito. 10 taon na ang lumipas, at kailangan niyang subukang kalimutan ito. Nakarating siya sa isang abandonadong lugar, isang nakakatakot na laboratorio na puno ng mga kakaibang kagamitan, at tinawag si Teacher Miroto. Tinakat siya ng guro gamit ang isang bangkay at sinabi sa kanya na ito ang katawan ng Gastrea na kakapaslang lang niya, na dinala nila sa laboratorio ilang sandali na ang nakalipas para sa pagsusuri.
Tinanong siya ng guro kung hindi niya alam kung paano sila tatapusin ng mas malumanay at sinabi sa kanya na nagsasayang siya ng napakaraming bala. Nang sabihin niya sa kanya na kagagaling lang niya kay Kesara, ipinaalala niya sa kanya na si Kesara ay isang kampyon ng martial arts at ipinagtanggol siya nito noong bata pa siya mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Sumagot siya ng oo, at hindi siya sapat na malakas para protektahan siya. Pagkatapos noon, sinabihan siya ng guro na pumunta sa pangunahing punto at tinanong kung hindi ba siya pumunta rito para magtanong tungkol sa autopsy. Sinabi niya sa kanya na pumunta siya para ipaalam sa kanya na hindi pa rin natagpuan ang pinagmulan ng Gastreya at tiyak na maraming biktima ang mabibiktima. Ipinaliwanag ng guro sa kanya na kapag ang isang nilalang ay naging Gastreya, ang lakas, hugis, at bilis nito ay nagbabago upang umangkop sa virus, at kung sasakupan nito ang mahigit 50% ng katawan ng tao, ito ay ganap na magbabago mula sa pagiging tao tungo sa Gastreya. Ang resulta ng prosesong ito ay nagkakaroon ang Gastreya ng isang bagong kakayahan, at kaya naman ang pinagmumulan na kanyang hinahanap ngayon ay tiyak na nagkaroon ng isang bagong kakayahan tulad ng pagbabalat kayo. Kaya, ang buong Tokyo ay maaaring maubos bukas ng umaga. Tiniyak niya sa kanya na gagawin niya ang kanyang makakaya upang protektahan ang lungsod. Umuwi si Rintaro pagkatapos nilang gumawa ng isang malaking piging ng beans sa lahat ng hugis at kulay, at umupo siya kasama si Enjo upang kumain ng magkasama. Pagkatapos nilang matapos, tumayo si Rintaro upang maghugas ng mga pinggan, at sinabi sa kanya ni Enjo na napakasarap ng pagkain. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Rintaro na oras na para sa kanyang iniksyon at binigyan siya ng iniksyon sa kanyang braso. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang silid upang matulog. Dumating ang kinabukasan, at sabay silang nag-almusal, at ang gobernador ng Tokyo ay lumabas sa telebisyon kasama ang kanyang tagapayo. Sinabihan ni Rintaro si Enjo na tapusin ang kanyang pagkain upang maihatid niya ito sa paaralan. Habang nasa daan, binalaan niya itong maging maingat upang walang makatuklas sa kanyang tunay na pagkatao. Pagdating niya sa paaralan, iniwan niya siya sa guro kasama ang kanyang mga kaklase at naglakad palayo. Habang nasa daan, naalala niya ang mga salita ng guro tungkol sa mga isinumpang batang tulad ni Enjo, na orihinal na pawang mga batang babae na ipinanganak sa mga inang nahawaan ng Gastreya, at ang kanilang mga mata ay pula. Bagamat ang virus ay nasa kanilang mga katawan, ito ay hindi aktibo, at sila ang pag-asa ng sangkatauhan para harapin ang Gastreya. Tungkol naman sa mga lungsod, pagkatapos ng 10 taon ng pagkahawa ng sangkatauhan sa Gastreya, natuklasan ng mga tao na ang Gastreya ay mahina laban sa metal na Veronium, kaya pinalibutan nila ang lahat ng lungsod ng mga higanteng harang na Veronium. Pumunta sina Rintaro at Kesara sa isa pang mahalagang pagpupulong, at pagpasok pa lang nila, sinabi ni Kesara na tila karamihan sa mga sibilyang opisyal sa lugar ng Tokyo ay ipinatawag na. At pagpasok pa lang nila, isang malaking opisyal na nagngangalang Shujin ang pumihil sa kanila, kinutya sila, at sinabing, naging sibilyang opisyal na ba ang mga bata? At sinabi sa kanya ni Rintaro, kung may gusto kang sabihin, magpakilala ka muna. Ngunit itinulak siya ng malaking opisyal hanggang sa mapaupo sa lupa at sinabi sa kanya, nasaan ang iyong pantulong na kagamitan? Kaya nagalit si Rintaro sa kanya matapos niyang kutsain si Enjo. Ngunit bago siya atakihin ni Shujin, may nag-utos sa kanya na itigil ang kanyang ginagawa at sinabi sa kanya, kung hindi mo susundin ang aking mga utos, umalis ka. At sinabi ni Kesara kay Rintaro, ito si Shujin mula sa Royal Guards, at ang kanyang ranggo ay 1584, at siya ay itinuturing na first class sa 700,000 sibilyang opisyal sa mundo. At sinabi niya sa kanya, siya nga pala, ang ranggo ninyo ni Enjo ay nasa 120,000, at hindi pa rin iyon masama. At sinabi niya sa kanya, kaya nandito ang mga piling opisyal sa Tokyo. Pumasok ang kanilang direktor at sinabi sa kanila, sino mang tumanggi sa misyon ay maaaring umalis, at kapag narinig ninyo ang misyon, wala sa inyo ang makakatanggi, at sinabi sa kanila na magsisimula na ang briefing. At sa screen ay nagpakita si Senti, ang gobernador ng Tokyo, at ang kanyang tagapayo, si Tenedo, at kasabay nito, siya ang adoptive father ni Rintaro na nag-alaga sa kanya pagkatapos masawi ang kanyang ama, at kasabay nito, ang lolo ni Kesara. At sinabi niya sa kanila, mayroon tayong 2 misyon.
Ang una ay ang pag-alis ng Gastrea na nagdulot ng impeksyon sa Tokyo kahapon, at ang pangalawang misyon ay ang pagkuha ng kahon na ito kasama ang Gastrea. At iyon lang ang lahat. At tinanong siya ni Kesara, maaari ko bang malaman kung ano ang nasa loob ng kahon na ito? Kaya tinanong niya ito, sino ka? Kaya sinabi niya, ako si Kesara mula sa Security Agency of Civilian Officers. Kaya sabi niya, nabalitaan ko ang tungkol sa iyo, pero sa pangkalahatan, ito ay lihim at hindi ko masabi sa iyo kung ano ang nasa loob ng kahon. Sinabi ni Kesara sa kanya na ang pinagmulan ng impeksyon ay uri ng gagamba at sinabi sa kanya na kahit sino ay maaaring pumaslang nito ng normal. Ano ang dahilan kung bakit ka humihingi ng tulong sa mga piling sibilyan na opisyal? Tiyak, mayroong isang bagay na mapanganib sa kahon para maging karapat-dapat sa malaking gantimpalang ito. At sinabi ni Senti sa kanya ang isang bagay na hindi niya dapat malaman. Bigla, nagpakita sa kanila ang kakaibang lalaki na nakilala ni Rintaro noon, at sila ay nagulat at tinanong siya, sino ka? Kaya sinabi niya sa kanila, ako si Hiroko, at ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo. At inilabas ni Rintaro ang kanyang baril at itinutok ito kay Hiroko at tinanong siya, saan ka nang galing? Kaya casual siyang sumagot, pumasok ako mula sa pangunahing pinto, sa kabila ng mga gwardya na nagtangkang lumapit sa akin at tapusin ako. At ipinakilala niya ang kanyang anak na si Kahina at sinabi rito, ito ang aking anak at ang aking personal na katulong. At sinabi ni Kahina sa kanya, itinututok niya ang baril sa aking mukha tapusin mo siya. Sinabi ni Hiroko sa kanya, hindi ngayon, at sinabi sa kanila na inanunsyo niya ang pagsali sa karerang ito kasama nila, at pagkatapos noon ay kukunin niya ang premyo, ang mana ng 7 bituin. At nagulat si Rintaro at sinabi sa kanya, ano iyon? Kaya sinabi niya sa kanya, iyan ang nasa loob ng kahon na hahanapin mo, at sinabi sa kanila, paano kung tumaya tayo kung ako ang unang makahanap ng kahon, tatapusin ko kayong lahat. At bigla, inatake siya ni Shujin, ngunit madaling hinaranggan ni Hiroko ang kanyang pag-atake. Lahat ng mga opisyal doon ay bumunot ng kanilang mga baril at nagpaputok ng maraming bala sa kanya, ngunit gumawa si Hiroko ng harang na humaharang sa mga bala at sinabi sa kanila na upang gawin ang harang na ito, pinalitan ko ang karamihan sa aking mga bahagi ng katawan ng iba pang mga bahagi na gawa sa Veranium, at sinabi sa kanila, ako ay dating miyembro ng puwersa ng depensa sa mechanical unit. Ngunit lahat ng naroon ay nagsabi, imposible na maniwala kami sa inyo. Kaya sinabi niya sa kanila, ayon sa gusto ninyo. At bigla, inilabas niya ang lahat ng bala na ipinutok nila sa kanya at napaslang ang marami sa mga naroon. Kumuha siya ng isang kahon at ibinigay ito kay Rintaro at sinabi rito, ito ay isang regalo ko sa inyo. Tinanong ni Kesara si Rintaro, saan ninyo siya nakilala? At biglang may pumasok at sinabi sa kanila na ang Pangulo ay pinaslang sa kanyang bahay at ang kanyang ulo ay naputol sa kanyang katawan. Tiningnan ni Rintaro ang kahon na ibinigay sa kanya ni Hiroko at nakita itong tumutulo ang dugo, kaya naunawaan niya na ito ang ulo ng Pangulo. At sinabi ni Senti sa kanila, pakiusap isagawa ang misyon ng mabilis hanggat maaari bago si Hiroko. At kung may mangyari mang pagkakamali, maaaring masira ang lungsod at magdulot ng pagkalipol sa lungsod ng Tokyo. Magkasamang naglalakad sina Rintaro at Enjo, at nakasuot sila ng magkaparehong pulseres. At sinabi niya sa kanya, ang mga pulseres na ito ay kung sino man sa atin ang magsisinungaling sa isa't isa, mababasag ang pulseres na ito. Kaya kinutya niya siya at sinabing, mahal ko si Enjo. Hindi naman nabasag, di ba? Kaya sinabi niya sa kanya, dahil totoo ang sinabi mo. At nakita nila ang isang batang babae na tumatakbo sa harap nila at hinahabol siya ng mga pulis, at huminto siya sa harap nila at nagmamakaawa na tulungan siya, ngunit nahuli siya ng mga pulis. At sinabi ni Rintaro sa kanya, pakitreto mo siya ng maayos. Sinabi ng batang babae sa opisyal, hindi mo nga alam kung ano ang ginawa ko para arestuhin ako. At sinabi ni Enjo kay Rintaro, bakit hindi mo siya iniligtas? Kaya sinabi niya sa kanya, hinaan mo ang boses mo para hindi nila matuklasan kung sino ka. Kaya nagalit siya at sinabi sa kanya, pero humingi siya ng tulong. Kaya tinanong niya siya, kilala mo ba siya? Kaya sinabi niya sa kanya, oo, kilala ko siya noon pa, pero hindi ko siya nakausap noon, pero kilala niya ako, at umiyak siya at sinabi sa kanya, ikaw ang bayani ng hustisya pero bakit wala kang ginawa?
Kaya sinabi niya sa kanya, umuwi ka na at ako na ang bahala, at sinundan niya ang sasakyan ng pulis. Nagulat siya nang dumating siya at nalaman niyang dinala nila ang babae sa isang kakaibang lugar at pinahirapan at pinaputukan siya gamit ang baril. At nilapitan siya ni Rintaro na inaakalang sawi na siya, ngunit natagpuan siyang buhay pa, kaya dali-dali niya itong dinala sa ospital para iligtas. Sinabi sa kanya ng doktor, isang himala na buhay siya. At sinabi sa kanya ni Rintaro, ako ang magbabayad para sa kanyang paggamot, pakiusap gamutin mo siya ng maayos. At sinabi sa kanya ng doktor, ikaw ang magbabayad. Sigurado ka ba? Kaya sinabi niya sa kanya, sino pa bang magbabayad? At umalis. At habang naglalakad, sinabi niya sa kanyang sarili, naging napakamahal at napakahirap ng buhay. At nakasalubong niya si Hiroko habang naglalakad, at itinutok nila ang kanilang mga sandata sa isa't isa, ngunit sinabi ni Hiroko sa kanya, maaari mo bang ibaba ang sandata? Kaya sinabi niya, hindi ko pwedeng gawin yan. Kaya inutusan niya ang kanyang anak na si Kahina na hiwain ang kanyang braso, at inatake siya nito, ngunit naiwasan niya ang lahat ng kanyang mga atake. At biglang, dumating si Enjo at inatake siya. Sinabi sa kanya ni Kahina, walang makakatalo sa akin sa malapitang labanan, at tinanong niya ang kanyang ama, maaari ko ba siyang tapusin? Kaya sinabi niya sa kanya, hindi, at sinabi niya kay Rintaro, dumating na tayo sa punto paano kung sumama ka sa akin. At sinabi sa kanya, hindi ko alam ang eksaktong dahilan, pero hinahangaan kita, at binigyan siya ng isang bag na may maraming pera at sinabi sa kanya, ito ay isang regalo ko sa iyo. Narinig ko na pinapamuka mo kay Enjo na isa siyang normal na babae at pinapapasok mo siya sa paaralan, bakit mo ginagawa iyon? Kahit na sila ang susunod na henerasyon ng mga tao at ang kanilang kakayahan ay higit pa sa kakayahan ng tao, nagalit si Rintaro at kinuha ang kanyang baril at pinaputukan ang pera, at sinabi sa kanya, dapat pinaslang kita noong una pa lang kitang nakita. At sinabi niya sa kanya, hindi mahalaga anuman ang gawin mo, ipagkakanulo ka nila sa huli. At sinabi ni Enjo sa kanya na malakas ang kanyang assistant. Kaya, tinanong niya ito, matatalo mo ba siya? Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi ko alam. Kinabukasan, pumunta si Rintaro sa paaralan at hindi niya natagpuan si Enjo. At sinalubong siya ng isang guro at sinabi sa kanya na kumalat ang mga chismis sa paaralan na si Enjo ay isa sa mga isinumpang bata. Kaya, nagalit si Rintaro sa kanya at sinabi sa kanya, at hindi niya itinanggi iyon. Sinabi sa kanya ng guro, itinatago mo sa amin na isa siyang isinumpang bata. Kaya, sinabi niya sa kanya, at kung sinabi ko sa iyo, hindi mo siya papayagang pumasok sa paaralan. Kaya, sinabi niya sa kanya, gayunpaman, muntik na siyang mabigla, kaya pinauwi namin siya ng maaga ngayon. Bumalik si Rintaro sa bahay at hinanap siya ng madalas, ngunit hindi niya siya natagpuan kahit saan sa bahay. At nagpakita si Senti sa screen sa mga kalye at sinabing, ang mga isinumpang bata ay may karapatang makuha ang kanilang karapatan sa lahat ng bagay, at sigurado akong makikinabang sila sa atin sa bagong panahon. Ang misyon ko ay gamitin ang batas, at ito ay isang pagkakataon upang alisin ang lahat ng away at gawin itong isang lipunang puno ng kapayapaan. Sa kabilang panig, naglakbay si Rintaro patungo sa isang lugar kung saan may mga isinumpang bata upang hanapin si Enjo. At pumunta siya sa isang lugar at nakilala ang matandang lalaki na responsable sa kanila at sinabi sa kanya, ikaw ba ang lolo? Kaya, sumagot siya, ang lolo ay isang titulo lamang, ngunit ang pangalan ko ay Mats Ozaki, at ako ang nag-aalaga sa mga bata rito. At iyon ay para mamuhay sila ng tahimik balang araw at turuan din sila kung paano kontrolin ang kanilang mga emosyon at hindi ipakita sa kanila ang pulang mata. At ang kasalukuyang henerasyon ay napakahigpit sa kanila. Kinuha ni Rintaro ang larawan ni Enjo at tinanong siya, kilala mo ba ang batang babae na ito? Kaya, sinabi niya sa kanya, sa kasamaang palad, hindi ko pa siya nakikita noon. At tinanong siya, saan ka pupunta ngayon? Kaya, sinabi niya sa kanya, maghahanap ako sa ibang lugar at pupunta ako sa lugar kung saan siya nanggaling. At maghahanap ako kahit saan hanggang sa matagpuan ko siya. Kaya, sinabi niya sa kanya, isa ka lang opisyal na ang assistant ay tumakas at madali kang makakakuha ng isa pa. Hindi nakakapagtaka na ang assistant ay hindi na mananatili sa iyo habang buhay at maraming opisyal ang itinuturing ang mga assistant na iyon na mga kagamitan lamang nila sa labanan, at maaari kang humiling ng isa pa.
Kaya, nagalit siya at sinabi sa kanya, ang dahilan ko sa paghahanap sa kanya ay walang kinalaman sa aking trabaho. At ang unang beses na nakilala ko siya ay 1 taon na ang nakalilipas, at gumugol kami ng maraming masasayang oras na magkasama kaya wala kang alam. Umalis siya at pumunta si Rintaro sa guro upang tulungan siyang hanapin si Enjo, ngunit hindi siya nito inalok ng tulong at kinutya siya. Kaya, umalis siya at naglakad palayo. At habang naglalakad siya sa kalsada, nakatanggap siya ng tawag sa telepono, at may nagsabi sa kanya na bumalik na si Enjo sa paaralan. Kaya, nagmadali si Rintaro sa paaralan upang salubungin si Enjo. At kasabay nito, ipinagtatanggol ni Enjo ang kanyang sarili sa harap ng kanyang mga kaklase at sinasabi sa kanila na siya ay isang ordinaryong tao, walang sino man sa mga isinumpa ang naniniwala sa kanya, at kahit ang pinakamalapit na babae sa kanya ay iniwan siya at naglakad palayo. Umiyak si Enjo, ngunit nakita niya si Rintaro na nakatayo sa likuran niya. At sinabi niya sa kanya, palitan natin ang paaralang ito at iyon na. Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi, ayaw kong sumuko ng ganoon kadali dahil marami akong naging kaibigan dito. Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi, iyon na at hindi mo na sila mga kaibigan. Dumating ang isang eroplano at sinakay sila, at umalis sila sa paaralan. Isang tawag ang dumating kay Rintaro mula kay Kesara na nagsasabi sa kanya na natukoy na nila ang lokasyon ng Gastrea na nagdulot ng impeksyon, ngunit lilipat muna sila para kumpirmahin. Kaya, sinabi niya sa kanya, dapat tinawagan mo muna si Dr. Hiroko. Kaya, sinabi niya sa kanya na kung may dumating bago sa kanila, hindi nila matatanggap ang gantimpalang pera, at naubos na niya ang lahat ng kanyang pera. Tumingin si Rintaro mula sa eroplano at nakita sa ilalim nila ang isang Gastrea na lumilipad gamit ang sapot nito. At naalala niya ang mga salita ng doktor na ito ang isa sa kanilang mga supernatural na kakayahan na nagpapalipad sa kanila. Ngunit bigla siyang tumingin at nakita si Enjo na binuksan ang pinto ng eroplano at tumalon mula rito upang atakihin ang Gastrea. At si Rintaro ay kumuha ng lubad at tumalon mula sa eroplano. Nakita niya si Enjo na umaatake sa Gastrea ng may lakas at maraming beses na tinamaan ito, at nagawa niya itong tapusin. Umiyak siya at sinabi kay Rintaro, natalo ko ito ibig sabihin ay nagawa kong protektahan ang lahat sa paaralan. At sinabi ni Rintaro sa kanya, oo, totoo na ang kailangan lang nating gawin ay labanan at tapusin ang Gastrea. At alam ko kung gaano ka nag-aalala tungkol sa iyong hindi alam na kinabukasan. Ngunit huwag kang mag-alala, kasama mo ako at kahit na itakwil ka ng buong mundo nasa tabi mo ako. Sinisiyasat ni Rintaro kung ano ang nasa loob ng kahon na lumabas mula sa Gastrea nang sirain ito ni Enjo. Ngunit bigla siyang inatake, at sinubukan ni Rintaro na tumakas mula rito, ngunit hinabol siya. Kaya, huminto si Rintaro upang atakihin ito, ngunit madali nitong hinaranggan ang lahat ng kanyang mga atake. Inilabas niya ang kanyang baril at pinaputukan ito. At gumawa siya ng isang malakas na galaw dito, inihagis ito sa bato at binasag ito. Tumingin si Rintaro kay Enjo at sinabi sa kanya, tumakas ka agad. At pinaputukan niya ito gamit ang baril. Sinabi ni Kahina na tumakbo siya, habulin natin siya at tapusin. Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi, tapusin muna natin ang opisyal na ito. At inatake siya ng napakaraming atake at pinaputukan niya ulit ito gamit ang kanyang baril, at nahulog si Rintaro sa ilog. Nagising si Rintaro matapos nila siyang iligtas at nakita si Kesara na nakaupo sa harap niya. Kaya, tinanong niya ito, gaano na ako katagal natutulog? Kaya, sinabi niya sa kanya, 1 araw at 3 oras. At sinabi nilang tumibok muli ang puso niya sa pagtatapos ng operasyon at hindi siya sumuko hanggang kasawian. Sinabi niya sa kanya, binigyan kami ng gobyerno ng ilang impormasyon. Si Kajitan ang nagnakaw ng kahon, ang laman nito ay naging dahilan para ipatawag ang Gastrea na nasa level 5. Kaya, nagulat siya at sinabi sa kanya, kaya, isa ito sa 11 na sisira sana sa mundo. Kaya, sinabi niya sa kanya na ang Gastrea ay lalago sa level 1, 2, at 3 at pagkatapos ay magpapatuloy sa paglaki sa level 4. At ang level 5 ay wala na sa growth stage. Ito ay umiral na sa Gastrea simula nang magpakita ang mga ito 10 taon na ang nakalilipas, at ito ay mas malaki kaysa sa iba pang Gastrea. Ang mga bala ng Veranium ay hindi nakakaapekto dito at ang malalaking lugar ay nawasak ng level 5 Gastrea.
At nakatakas si Hiroko at nagsimulang ipatawag ang Gastreya ng ikalimang uri. Kaya, nagalit si Rintaro at sinabi sa kanya, kailangan kong lumaban para manalo. Handa na ako, ayos lang. Ngunit sinabi sa kanya ni Kesara, mas mabuting magpahinga ka na ngayon. Kaya, sinabi niya sa kanya, pasensya na. Kaya, sumagot siya, sa tingin ko ay may ibang tao kang dapat humingi ng tawad at hindi sakin. At itinaas niya ang kumot sa kanya, at nadatnan niya si Enjo na natutulog sa tabi niya. Kaya, tinanong niya ito, kailan pa siya nandito? Kaya, sinabi niya sa kanya, simula nang dumating ka rito. Kaya, tiningnan niya si Enjo at sinabi sa kanya, wala talaga akong silbi dahil inilantad kita sa panganib na ito, pasensya na. Pumasok si Sensei at binigyan siya ng isang bag na puno ng mga armas, at isang kahon ng mga bala, at sinabi sa kanya, regalo ito mula sa akin, pero kung kaya mo, huwag mo nang gamitin at mas mabuti iyon. At sinabi niya sa kanya, habang wala akong malay, napanaginipan kita noong inooperahan mo ako 10 taon na ang nakalilipas. Kaya, sinabi sa kanya ng babae, hindi mahalaga kahit gaano pa ako humingi ng tawad, ang nagawa ko sa iyo noon ay hindi na mababawi. At bago siya umalis, sinabi niya sa kanya, hindi ako galit sa iyo noong araw na iyon. At lumabas siya at naabutan si Kesara na naghihintay sa kanya. Sinabi niya sa kanya, inuutusan kita bilang iyong pangulo na sirain sina Hiroko at Kahina at pigilan sila sa pagtawag sa Gastreya na nasa level 5. Gusto kong ibigay mo ang iyong buong makakaya, at susubukan ko ring gawin iyon. Kaya, sumagot siya, pipigilan ko sila kahit anong mangyari. At lumabas siya at sumakay sa eroplano kasama si Enjo at ang iba pang mga opisyal. Nakarating sila sa isang kakaibang lugar at nadatnan silang inaatake ng Gastreya. Kaya, tumakbo sila at sinubukang tumakas mula rito. Tumalon sila mula sa isang napakataas na bundok at nagawang makatakas mula rito. At naglakad sila at nakahanap ng maliwanag na lugar, kaya pumasok sila upang tingnan kung sino ang nasa lugar, at nakakita sila ng isang babae na nag-iisa sa lugar, at bago siya inatake ni Enjo, pinigilan siya ni Rintaro. At sinabi sa kanya ng babae, naaalala mo ba ako? Kaya, nagalit si Enjo sa kanya at sinabi sa kanya, hindi ko maalala kung sino ang babae na ito, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Kaya, sinabi niya sa kanya, ito ang partner ni Shujin. At pagkatapos ay nagalit si Enjo at sinabi sa sarili, hindi ko matanggap ang presensya ng babaeng ito. Kaya, sinabi niya sa kanya, bakit siya galit na galit? At sinabi niya sa kanya, ngayon kayo ni Shujin ay parehong gwardya at hindi ito normal. At iyon ay dahil si Shujin ay may malaking kalamnan, ngunit sa kabila nito, kulang siya sa palaging pag-iingat. Kaya, sinabi ni Rintaro sa kanya, maaari ko bang makita ang iyong sandata? Kaya, sinabi niya sa kanya, at kung tatanggi ako. Kaya, sinabi niya sa kanya, ayos lang, walang problema, ngunit iniligtas kita. At hinawakan niya ang kanyang sandata at sinabi sa kanya, bakit ka gumamit ng mga pampasabog sa kagubatan? Kaya, sinabi niya sa kanya, isa itong patibong at habang naglalakad kami, nakakita kami ng ilaw sa kagubatan. Akala namin sila ay mga sibilyang opisyal, at nang lumapit kami, mga Gastreya pala iyon. Kaya, hindi ako nag-atubili at naglabas ng bomba at ginamit ito. At pagkatapos noon, inatake kami ng Gastreya sa kagubatan, at doon na nahiwalay kay Shujin. At sinabi niya sa kanya, pero huwag kang mag-alala, hindi ako magiging Gastreya. Kaya, sinabi niya sa kanya, kailangan mong pumunta sa doktor pagbalik natin. At tinanong siya ng babae, nag-aalala ka ba sa akin? Kaya, sinabi niya sa kanya, kaya, hindi ka magiging Gastreya. At sinabi niya sa kanya, naiinggit ako kay Enjo. Kaya, sinabi niya sa kanya, bakit? Kaya, sinabi niya sa kanya, wala pa siyang napaslang na tao noon, di ba? Kaya, tinanong niya siya, at may napaslang ka na ba? Kaya, sinabi ng babae sa kanya ang totoo, nakapaslang ako ng isa habang nasa daan kami, at si Shujin ang nag-utos sa akin na gawin iyon. At sinabi, hindi ko hahayaang kunin ng sino man ang gantimpala sa pagpaslang kay Hyura. Kaya, nagalit si Rintaro sa kanya at sinabi sa kanya, walang masasama pa sa pagpaslang sa isang taong walang kasalanan. Kaya, sinabi niya sa kanya, sinasabi mo ba iyan dahil nakapaslang ka na ng tao noon? Kaya,
Naabala si Rintaro at tumayo para umalis, ngunit pinigilan siya ng babae bago siya umalis at sinabi sa kanya, "Tama ka, totoo ang mga sinabi mo." At nakatanggap siya ng tawag mula kay Shujin, na nagsabi sa kanya, "Natagpuan ko na ang lalaking nakamaskara." At sinabi sa kanya ni Rintaro, "Talaga bang pupuntahan mo siya?" Kaya, sinabi niya sa kanya, "Sa anumang kaso, siya ang aking katuwang." Dumating sina Rintaro at Enjo sa kinaroroonan niya, at nakita nila si Shujin na lumalabas at biglang bumagsak sa harap nila na may espada sa likod. Kasabay nito, sinabi ni Kahina sa kanyang ama, "Nagulat ako na buhay pa si Rintaro." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Huwag kang mag-alala, malapit na ang katapusan." Nagulat si Senti na nasawi na ang lahat ng mga opisyal, at pinasok siya ni Kesara habang nakikipagkita sa mga pinuno, at sinabi sa kanila na siya ang tumawag sa kanya. Tinanong niya siya, "Ano ang antas ng tagumpay ng inyong mga opisyal?" Kaya, sinabi niya sa kanila, "Tiyak na mananalo sila, walang duda." Kaya, nagulat ang isa sa mga pinuno at tinanong siya, "Sigurado ka ba?" At sinabi niya sa kanya, 10 taon na ang nakalilipas, sinalakay ng Gastrea ang bahay ko at pinaslang ang aking ama, at malapit na akong masawi ngunit iniligtas ako ni Rintaro at pinrotektahan niya ako. Sinira ng Gastrea ang isang malaking bahagi ng kanyang katawan, at malapit na siyang masawi. Kasabay nito, hinarap ni Rintaro si Hiroko, at sinabi niya rito, "Sa palagay ko ay hindi na ako matatalo sa pangalawang pagkakataon at tatapusin kita." Nagulat si Hiroko nang atakihin siya ni Rintaro at makita ang mga bahagi ng kanyang katawan na gawa sa Veranium. Sinabi sa kanya ni Rintaro, "Hayaan mong magpakilala ako. Dati akong miyembro ng Self-Defense Army," at nagalit si Kahina at inatake si Rintaro. Kasabay nito, bumunot ng baril si Hiroko at pinaputukan sina Enjo at Rintaro, at sinabi sa kanya, "Naiisip mo ba kung ano ang gagawin ng mga tao kung alam nilang isa sa mga isinumpang bata ang assistant mo? Mapapatawad ka ba nila? Ang mundong inaasahan natin ay hindi ang gusto nila." At sinabi niya kay Rintaro, "Samahan mo ako." Kaya, sumagot siya, "Nagbibiro ka ba? Hindi ko gagawin iyon." Kasabay nito, inatake ni Enjo si Hiroko, ngunit hinaranggan ni Hiroko ang kanyang atake at bumunot ng baril para tapusin siya. Kaya, tumakbo si Rintaro para habulin siya at tinamaan si Hiroko ng malakas, at damyugo siya ng husto. Ngunit naalala niya ang ineksyon na ibinigay sa kanya ni Sensei at sinabing, "Subukang iwasan ang paggamit nito dahil may 20% na posibilidad na maging Gastrea ka." Ngunit ginamit ito ni Rintaro at nagawang malampasan ang pagiging Gastrea at muling nabuhay, at inatake niya sina Kahina at Hiroko, at sa pagkakataong ito ay kayanan niyang tapusin si Hiroko. Kinausap ni Kesara si Rintaro at sinabi sa kanya, "Mayroon akong masamang balita." Nagpakita ang Gastrea na level 5. At tinanong niya ito, "Ano ang solusyon?" Kaya, sinabi ni Sandy sa kanya, "Nabigyan kami ng pahintulot na gawin ang anumang bagay ng normal, at ang solusyon ay nasa mataas na hagdan sa tabi mo. Dapat mong maabot ang dulo ng hagdan na ito dahil mayroong isang electromagnetic device at ang Veranium device na kung gagamitin ay papaslang sa Gastrea magpakailanman." At nagawa ni Rintaro na i-activate ang device, at sinabi ni Kesara sa kanila na handa na ang device ngayon. Sa harap nila sa screen ay nagpakita ang Gastrea ng ikalimang yugto, at sinabi ni Rintaro kay Enjo, "Ito ang Gastrea na si Sana sa mundo noon." At sinabi ni Kesara kay Rintaro, "May problema sa device." Kaya, tinanong niya ito, "Ano ang ibig sabihin ito?" At sinabi niya sa kanya, "Ibig sabihin ay hindi namin maaaring paputukin ang mga Veranium missile mula sa paglulunsad." Kaya, mabilis siyang kumilos upang suriin ang device, ngunit natuklasan na wala roon ang mga shell ng uranium. At sinabi ni Kesara sa kanya, "Sira ang aparato at hindi tumutugon sa mga utos." Sinimulang tanggalin ni Rintaro ang mga prosthetic na bahagi sa kanyang katawan dahil gawa ang mga ito sa Veranium. Sinabi ni Rintaro kay Kesara, "Gagamitin ko ang aking braso sa halip na ang mga shell." At ipinaalam ni Kesara sa kanya na sira na ang kontrol sa kanya, at kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Kaya, sinabi niya sa kanya, "Imposible, tiyak na hindi ko magagawa iyon." At hinawakan ni Rintaro ang aparato at sinubukang tamaan ang target, ngunit hindi niya magawa. Sinabi ni Enjo sa kanya, "Kasama mo ako at tutulungan kita." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Kung magkamali tayo, matatapos ang lahat." At sinabi niya sa kanya,
Ang missile ay maaaring lumihis patungo sa lungsod at ito ay magiging isang malaking sakuna. Kaya, sinabi niya sa kanya, ngunit kung isasagawa mo ito, tiyak na tatamaan mo ang Gastrea. At sinabi niya sa kanya, ikaw lamang ang makakapagligtas sa mundo at walang makakagawa nito kundi ikaw. At hinawakan niya ang kanyang mga kamay upang subukang tulungan siya. At sinabi ni Rintaro sa kanya, ayokong mawala ka kahit anong mangyari. At nagawa ni Rintaro na itutok ang missile at sirain ang Gastrea at iligtas ang lungsod. Lumabas siya ng aparato at nakita ang assistant ni Shujin na nakaupo sa lupa. Kaya, lumapit siya at tinanong siya, bakit hindi ka tumakas? Hindi ba't sinabi mong tatakbo ka kung lumala ang mga bagay-bagay? Ngunit hindi niya pinansin ang kanyang mga tanong at nagsalita, ayos lang ba si Shujin? Kaya, sinabi niya sa kanya na maayos siya, at ang katawan nito ay nagsimulang maging Gastrea. Kaya, tiningnan niya siya at sinabi sa kanya, gusto kong masawi bilang isang tao at ikaw lang ang kumilala sa aking pag-iral, at iyon ang dahilan kung bakit kita pinrotektahan. At pinaslang siya ni Rintaro bago siya naging Gastrea. Nakilala ni Rintaro ang katulong ng gobernador na si Sandy. At sinabi sa kanya ni Rintaro, nalaman ko na ang impormasyong nailabas kay Hiroko ay mula sa Ministro ng Depensa. Kaya, sumagot siya na nagsabit siya sa sarili sa selda at nasawi. Kaya, nagulat si Rintaro at tinanong siya, nakikipagtulungan ba siya sa iyo? At sinabi sa kanya ni Rintaro, ang bagong batas ng Gastrea na magtataas ng katayuan sa lipunan ng mga isinumpang bata, at sinamantala mo ang sitwasyon at ipinakilala si Kahina bilang anak ni Hiroko at nagdulot ng maraming problema, at sinubukan mong ipatawag ang Gastrea na nasa Antas 5, na siyang sisira sa lungsod, lahat ng ito ay para lamang pigilan ang bagong batas. Kaya, sumagot siya, paano ko makakalimutan? 10 taon na ang nakalilipas, pinaslang ng mga Gastrea na ito ang aking asawa at marami pang iba, at kinuha nila ang iyong braso at mga binti. At sa huli, gusto mong bigyan ko ang mga batang ito ng batas na nagbibigay sa kanila ng karapatang tretuhin tulad ng mga tao. Kaya, sumagot si Rintaro, pero tao talaga sila at naniniwala akong isa sa atin si Enjo. At sinabi niya sa kanya, iniligtas mo ang buhay ko noong malapit na akong masawi, pero hindi ko malilimutan ang nangyari 10 taon na ang nakalilipas at umalis siya. Kinabukasan, naglalakad si Rintaro kasama si Kesara, at tinanong siya ng babae, nakahanap ka na ba ng bagong paaralan para kay Enjo? Ano sa tingin mo kung ipadala mo siya sa isang paaralan sa labas ng lungsod? Kaya, sinabi niya sa kanya, ang ibig mong sabihin ay isang paaralan na walang bubong at napapalibutan ng mga inabando ng gusali. Kaya, sinabi niya sa kanya, ang mahalaga ay makahanap ka ng lugar kung saan komportable si Enjo, di ba? Kaya, sinabi niya sa kanya, oo, pag-iisipan ko ang bagay na ito. Kaya, sinabi niya sa kanya, siguradong kakailanganin mo ng pera, di ba? Mayroon kaming trabaho bilang bodyguard. Kaya, tinanong niya ito, para kanino ang bodyguard? Kaya, sinabi niya sa kanya, pinili ka mismo ni Sandy para maging personal bodyguard niya. Sinalubong ni Rintaro si Sandy, at sinabi niya sa kanya na pagkatapos ng 2 araw, darating si Pangulong Satiko, na kumakatawan sa lugar ng Osaka, at bibisitahin niya ang lugar ng Tokyo sa isang informal na pagpupulong. Kaya, tinanong niya ito, bakit siya pupunta? Kaya, sumagot siya, hindi sigurado at sinabi niya sa kanya, sa palagay ko ang pangunahing dahilan sa pagpili ng ganitong oras ay dahil wala si Kikanojo. Kaya, sinabi niya sa kanya, oo nga, nasa ibang lugar na siya ngayon. At sinabi niya sa kanya, gusto kong nasa tabi kita habang naglalakbay, at makasama ako sa mga pagpupulong para bantayan ako. Kaya, sinabi niya sa kanya, pero may mga gwardya ka. Kaya, sinabi niya sa kanya, oo, hayaan mong ipakilala ko sila sa iyo. Ang pinuno ng mga gwardya, si Takodo, ay dumating at nagpakilala at nakipagkamay kay Rintaro, at sinabi sa kanya, aasa kami sa iyo kung may mangyari. Ngunit hindi siya pinansin ni Rintaro at sinabi sa kanya, pumunta ako rito para humingi ng mga sagot, wala nang iba, ngunit hindi ko pa rin tinatanggap ang trabaho. Lumabas si Rintaro habang naglalakad, ngunit nagulat siya sa mga sandatang nakatutok sa kanya mula sa mga gwardya ni Sandy, at sinabi sa kanya ni Takodo, ano ang plano mo? Tatanggihan mo pa rin ang trabaho, walang magpoprotekta kay Sandy kundi ako lang.
At sinabi sa kanya ni Rintaro, hindi ako tatanggap ng mga utos mula sa iyo. At inutusan ni Takodo ang kanyang mga gwardya na baliin ang kanyang braso, ngunit wala silang magagawa kay Rintaro, at mabilis na umalis si Takodo sa harap ng pulisya at sinabi kay Rintaro, tatapusin kita balang araw. Dumating ang isang opisyal at sinabi kay Rintaro, narinig ko ang tunog ng labanan dito. Ngunit hindi pinansin ni Rintaro ang kanyang mga salita at sinabi sa kanya, ipaalam mo kay Sandy na tinatanggap ko ang trabaho sa kanya. At lumabas si Rintaro at nakita ang isang maliit na batang babae na napapaligiran ng mga taong umaatake sa kanya, kaya't pinuntahan niya ito upang iligtas mula sa kanila. At tinanong niya ang batang babae, ano ang pangalan mo at saan ka nanggaling? At ano ang ginagawa mo ngayon sa labas ng bahay? Kaya, sumagot siya, hindi ko alam. Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi mo alam ang pangalan mo. Kaya, sinabi niya sa kanya, ang pangalan ko ay Tina. Kaya, sumagot siya sa kanya, at ako si Rintaro. At tinanong niya siya, nasaan ang gwardya mo? Kaya, sinabi niya sa kanya, wala akong gwardya. At sinabi niya sa kanya, ang naaalala ko lang ay nagising akong nakabihis at lumabas. Kaya, sinabi niya sa kanya, sige, pumunta ka sa istasyon ng pulis. Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi ako makakapunta doon. Kaya, ibinigay niya sa kanya ang kanyang numero at sinabi sa kanya, maaari mo akong tawagan kung may mangyari, ngunit pumunta ka na ngayon sa istasyon ng pulis. Kinuha niya ang numero at sinubukang tawagan ito para matiyak na tama ang numerong ibinigay niya sa kanya, hindi mali, at pagkatapos ay umalis siya. May tumawag kay Tina, at sumagot siya at sinabing, nakapasok ako ng palihim sa loob ng Tokyo at papunta na ako para kunin ang armas. Kaya, sinabi niya sa kanya, para makasiguro, ano ang iyong misyon? Kaya, sumagot siya, tapusin ng gobernador ng Tokyo si Sandy. At umuwi siya, nagpalit ng damit, at bumaba para kunin ang kanyang armas. Ngunit habang siya ay pabalik na, pinigilan siya ng isang pulis at sinabihan, hindi ka maaaring lumabas ng ganito kagabi, saan ang bahay mo? At pinaslang ni Tina ang pulis, at sina Rintaro at Enjo ay pumunta sa pinangyarihan ng krimen at pagkatapos ay umuwi. Naghanda siya ng pagkain at sinabi kay Enjo na malapit na itong maluto. Ngunit biglang may kumatok sa pinto, at isang batang babae na nagngangalang Shiba ang pumasok at bumagsak sa lupa at sinabi sa kanya, tulungan mo ako. At tinanong siya ni Enjo, sino ito? Kaya, sinabi niya sa kanya, ito ang presidente ng student council sa high school, anak ng isang sikat na presidente ng kumpanya ng armas. At kasabay nito, pumasok si Kesara at bumagsak sa lupa at sinabi sa kanya, gutom na gutom ako. At umupo sila at kumain ng magkasama. Sinabi ni Rintaro kay Shiba, sa tingin ko ay may sipon ka. Kaya, sumagot siya, pero ang gamot sa sipon at ang energy drink ay nagpagaling sa akin, pero gutom na rin ako pagkatapos. At sinabi ni Kesara sa kanya, mabuti pa umalis ka na lang, at tinanong si Rintaro, naihatid mo na ba ang mga papeles? Kaya, sinabi niya sa kanya, oo. At sinabi ni Enjo sa kanya, may bago kaming trabaho. Kaya, sinabi niya sa kanya, oo, magiging bodyguard ako at umaasa ako sa iyo. At sinabi ni Shiba kay Enjo, ano ang pakiramdam mo sa pagsusuot ng mga sapatos na ito? Dinisenyo ang mga ito para sa pakikipaglaban mula sa disenyo ng aking kumpanya. At sinabi niya sa kanya, gayon din, ang mga bala ng Veronium na ginagamit ni Rintaro ay mula sa aking kumpanya. At sinabi sa kanya ni Enjo, pero walang pera si Rintaro para bilhin ang lahat ng iyan. Kaya, sumagot siya, libre ang lahat ng iyan. At sinabi sa kanya ni Rintaro, kapag ginagamit namin ang mga armas, gumagawa kami ng mga patalastas para sa kumpanya ng paggawa. At sinabi ni Shiba kay Rintaro, bakit hindi ka magbitiw sa kumpanya ni Kesara at makipagtulungan sa akin? Sinabi ni Kesara sa kanya, napakasarap ng pagkain, pero hindi mo ba nararamdaman na may kulang, tulad ng pagpaslang kay Shiba? At nagsimula silang mag-atake sa isa't isa. Kinabukasan, pumunta si Rintaro sa bagong trabaho, at tinanong siya ni Senti, nakilala mo na ba si Seitake dati? Kaya, sinabi niya sa kanya, oo maraming beses ko na siyang nakilala. Kaya, tinanong siya ng babae, ano ang tingin mo sa kanya? Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi maganda.
Lahat ng mga pangulo ng lugar dito ay mapanganib na mga tao, at kabilang sa kanila, si Pangulong Seitek. Siya ang pinakamapanganib at sinabi niya sa kanya, "Salamat sa babala at gusto kong manatili ka sa tabi ko sa lahat ng oras." Sinalubong sila ni Pangulong Seitek at sinabi sa kanya, "Itong kasama mo ba ang nagtatrabaho sa kumpanya ng Tendo?" At sinabi sa kanya ni Rintaro, "Buhay ka pa." Kaya, sumagot siya, "Mag-ingat ka sa iyong mga salita dahil isa ka lamang sibilyang opisyal." At sinabi niya sa kanya, "Nabalitaan kong sinira mo ang railgun." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Oo, ano ang problema?" Kaya, sumagot siya, "Ang aparatong iyon ay maaaring tumama sa ibabaw ng buwan, at ginamit mo lang ito upang sirain ang Gastrea." Kaya, sinabi niya sa kanya, "At ayaw mong sirain ang Gastrea." Sinabi sa kanya ni Senti, "Plano mong bantayin ang ibang mga bansa gamit ang karahasan." Kaya, sabi niya, "Pagkatapos nating alisin ang Gastrea, ang unang bansang makakabangon ay ang mamumunong bansa ng bagong mundo, at iyon ang gusto kong gawin, at sino mang haadlang sa aking daan ay aalisin ko." At sinabi sa kanya ni Rintaro, "Ano ang usapang ito?" Kaya, sinabi niya sa kanya, "Simple lang, dudurugin ko ang sino mang may kapangyarihan laban sa aking plano at gusto kong pamunuan ang Japan." Naglakad sila pagkatapos noon, at sinabi ni Rintaro kay Senti, "Huwag kang magalit. Kahit si Kikanojo ay nahihirapang harapin siya, at mabuti na lang at hindi ka sumang-ayon sa sinabi niya." Kaya, sinabi niya sa kanya, "At hindi ka rin nanahimik sa sinabi niya." At sinabi niya sa kanya, "Walang sino man sa aking kakilala ang makakapagsabi niyan sa kanya." Kaya, sinabi niya sa kanya, "At kaya mo ako pinili." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Nabalitaan ko na tumatanggap si Seitek ng pera at armas mula sa ibang mga bansa, ngunit ano ang kanilang pakinabang dito?" Kaya, sinabi niya sa kanya, "Ang Japan ay gumagawa ng maraming uranium." Kaya, sumagot siya, "Sa tingin ko ginagawa niya ito kapalit ng pagbibigay sa kanila ng uranium at iyon ay para sakupin ang Japan." Sinabi ni Senti sa kanya, "Ngayon ay wala nang maraming magagaling na opisyal sibilyan, at gusto kong palagi kang makipagtulungan sa akin." At sinabi niya sa kanya, "Plano kong bawiin ang lupain at linisin ito mula sa Gastrea at pagdugtungin ang lahat ng bahagi ng Japan, at pagkatapos ay maaalala ng mga tao ang ginawa natin." At sinabi pa ni Senti sa kanya, "Kahit na pinagbantaan ako ng pagpaslang, hindi ako atras dito at susubukan kong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng dako." At sinabi niya sa kanya, "Ayokong maging taong walang magawa." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Hindi ka matalino, pero hindi kita kinamumuhian." At tumayo si Enjo at sinabi kay Rintaro, "May masama akong kutob." At biglang may nagpaputok ng maraming bala sa kanilang sasakyan, ngunit kinuha ni Rintaro si Senti, at mabilis silang tumalon palabas, at ipinaalam ni Tina sa kanyang amo na nabigo siyang tapusin siya at kasama niya ang isang gwardya na may mataas na kasanayan. Kaya, tinanong niya siya, "May nakita ka bang sibilyan na opisyal?" Kaya, sumagot siya, "Oo, pero malayo siya kaya hindi ko siya makilala." Kinabukasan, nakatagpo ni Rintaro si Tina at dinalhan ito ng pagkain. At sinabi niya rito, "Wala akong pakialam kung tawagin mo ako para maipakita ko sa iyo ang lugar na ito." At nilagyan ni Tina ng maraming tableta ang pagkain at sinabi sa kanya, "Hindi ako maaaring magpuyat nang wala ang mga tabletang ito." Kaya, sinabi niya rito, "Sige, walang problema." At nakita ni Rintaro na nahuhulog ang pagkain sa lupa at hindi makakain. Kaya, kinuha niya ang pagkain mula sa kanya at pinakain ito mismo. Nagpasalamat siya rito pagkatapos at sinabi sa kanya na napakagandang araw. Kaya, sinabi niya rito, "Ayos lang dahil mahirap ang araw ko kahapon at kailangan kong magpahinga ngayon." At sinabi ni Tina sa kanya, "Gusto kita at ito ang unang pagkakataon na may nagtrato sa akin ng maayos, at walang sino man ang nagtrato sa akin ng ganito simula nang masawi ang aking ama." At may tumawag kay Tina, kaya tumayo ito at sinabi sa kanya, "Kailangan ko nang umalis." At bago siya umalis, tinanong niya ito, "Magkikita pa ba tayo ulit?" Kaya, sumagot siya, "Oo, tawagan mo lang ako." Sinabi sa kanya ng amo ni Tina, "Nakatanggap ako ng impormasyon tungkol sa susunod na oras ng pagtitipon." At sinabi sa kanya, "Natuklasan ko kung sino ang sibilyang opisyal na pumihil sa iyo sa pagpaslang kay Senti."
Pero ngayon ay mayroon kang bagong misyon, at ang misyon mo ay tapusin ang pinuno ng ahensya ng Tendo na si Kesara. Pumunta si Rintaro kay Shiba, at naghihintay si Kesara sa labas. At sinabi niya sa kanya, kapag naihagis ko na ang granada ng tear gas, papaputukan natin siya. Kaya, sumagot siya, maghihintay ka sa labas at hindi ka sasama sa akin. Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi kita hahayaang pumasok ng mag-isa. Ngunit hindi niya pinansin ang kanyang mga salita at iniwan siya at pumasok ng mag-isa. Nagalit si Kesara at sinabing, buksan mo ang pinto, kung hindi ay sisirain ko ito. At sinabi niya kay Rintaro, halika, pumunta tayo sa kabilang silid, at ipinakita sa kanya na ang mga bala na ginamit sa tangkang pagpaslang ay mula sa isang mabigat na machine gun na kalibre 50 manam at sinabi sa kanya na ang mga bala ay malinis, na walang ebidensya na ginamit ang mga ito sa anumang krimen noon. At sa pagtingin sa mga koordinasyon, sigurado akong pinaputok ang mga ito mula sa gusaling ito, ngunit imposibleng tamaan ang isang target mula sa ganoong kalayuan. At sinabi niya sa kanya, mag-ingat ka dahil malinaw na isa itong propesyonal na sniper. At kung ikukumpara, ang mga gwardya ni Senti ay hindi ganoon kalakas. At sa kasong ito, hindi nakakagulat kung mapaslang si Senti sa mga susunod na araw. Inanong niya siya, may nakolekta ka bang impormasyon tungkol kay Pangulong Seitek? At sa palagay ko siya ang kumuha sa assassin, kaya, kinutya niya ang mga salita nito. Kaya, nagalit si Rintaro sa kanya at sinabi sa kanya, hindi ba ikaw ang humingi ng tulong sa akin? At sinira ni Kesara ang pinto at pumasok at tinanong sila, anong ginagawa ninyo? At bago umalis si Shiba, sinabi niya kay Rintaro, huwag ninyong kalimutan ang alok ko na umalis kayo sa kumpanya ni Kesara at sumama sa akin sa pagtatrabaho. Pumunta si Rintaro kay Sensei, at sinabi niya rito, ang isang mahinang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat makasama si Kesara, at nagulat ako na wala siyang kasintahan. At wala kang lakas ng loob na umamin sa kanya, at isa iyon sa mga kapintasan mo. Kaya, hindi niya pinansin ang mga salita niya at sinabi rito, ano na ang kailangan mo kay Enjo ngayon? Kaya, sumagot siya, nalaman kong natalo mo si Hiroko at ang iyong ranggo ay umabot sa 1,000, at dahil doon ay kabilang ka sa mga miyembrong may pinakamataas na ranggo. At sa pagkakataong ito, gusto kitang kausapin tungkol sa tatlong henyo. Kaya, tinanong niya ito, paano mo ako ilalarawan? Kaya, sumagot siya, ang taong dating pinuno ng bagong plano ng paglikha ng sangkatauhan. Kaya, sinabi niya sa kanya, maaari kitang bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong sagot. Ang bagong plano sa paglikha ng sangkatauhan ay ang pangalan ng proyektong Robot Soldier, na isang magkasanib na proyekto sa pagitan ng 4 na bansa, kabilang ang Japan, at 4 na siyentipiko mula sa 4 na magkakaibang bansa ang nagtipon at isa ako sa kanila. Ngunit hindi natuloy ang proyekto dahil natanto namin ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga isinumpang bata. At sinabi niya sa kanya, kung ipipilit mong ipagpatuloy ang iyong trabaho, ikaw ay nasa isang napakataas na ranggo at dapat kang maghanda para doon. At sinabi niya sa kanya, walang dahilan para maging pesimista at talagang natalo mo ang isa sa mga robot soldier, na ginawa ng isa sa 4 na siyentipiko. Kaya, sinabi niya sa kanya, kaya si Hiroko ay isa sa kanila. Tumayo siya para umalis at sinabi kay Enjo, Tere na umuwi na tayo. Kaya, sumagot siya, naglakbay kami ng ganito kalayo para lang umuwi agad. At sinabi ni Sensei kay Rintaro, tapos na akong makipag-usap sa iyo, pero gusto kong manatili si Enjo sa akin para magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Sinabi sa kanya ng amo ni Tina na si Kesara ay apo ni Tendo, at isa siyang kampyon sa martial arts, ngunit hindi maihahambing sa iyong lakas. At tinanong siya, kung gayon sino ang pumihil sa iyo. Ngunit nalaglag ang telepono mula sa kanya at hindi niya narinig. Pumunta si Tina sa opisina ng ahensya ng Tendo, at pagpasok niya, nagpaputok siya ng maraming bala kay Kesara. At inatake siya ni Kesara gamit ang kanyang espada at nabali ang kanyang sandata. Inatake siyang muli ni Tina gamit ang kanyang kapangyarihan at tinanong siya ni Kesara, sino ka? Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi mahalaga dahil masasawi ka na ngayon. At sinabi sa kanya ni Kesara, natatakot kang tapusin ako diba? Kaya, inihagis ni Tina ang sandata at inatake siya para sakalin siya gamit ang kanyang mga kamay.
Tinawag ni Kesara si Rintaro para tulungan siya at lumapit siya upang atakihin si Tina, ngunit nagulat siya nang malaman niyang siya nga iyon. At inatake niya ito, kinuha ang sandata nito at sinabi kay Kesara, "Wasakin ang kisame." At bumagsak sina Rintaro at Tina sa sahig sa ibaba. Ngunit nakatakas si Tina, at tinanong siya ni Kesara, "Kilala mo ba siya?" Kaya, sumagot siya, "Oo." Pagkatapos noon, pumunta sila sa ospital para gamutin si Kesara. At sinabi niya sa kanya, "Ayokong makita mo akong ganito." At tinanong niya siya, "Mananatili ka ba rito hanggang sa operasyon sa bato?" Kaya, sumagot siya, "Hindi pa ako nakakahanap ng donor at bukod pa riyan, napagpasyahan kung gugugulin ko ang aking buhay sa pagsisikap na alisin ang pangalang Tendo, at hindi ko malilimutan ang paghihiganti." At sinabi sa kanya ni Kesara, "Walang duda na ang pag-atake sa opisina ngayon at ang tangkang pagpaslang kay Senti ay konektado, at dapat tayong managot hanggat tayo ang dahilan ng pagtakas ng sospek." At sumagot si Enjo, "Kung kasama mo ako, nahuli ko na sana siya." At tinanong siya ni Rintaro, "Ano ang sinabi sa iyo ng doktor?" Kaya, sumagot siya, "Hindi sigurado pero binanggit niya ang tungkol sa aking bilis." Sinabi ni Kesara sa kanya, "Hanggat ang babaeng ito ay dumating para tapusin ako dahil hinaharangan ko siya, tiyak na darating siya para atakihin akong muli. At iiwan ko ang lugar ng Tokyo sa iyong proteksyon at inuutusan kita bilang iyong pangulo na puksain ang sniper na tumatarget kay Senti." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Gagawin ko iyon at pipigilan ko siya." At habang nasa daan, tinanong siya ni Enjo, "Sa tingin mo ba ay magtatagumpay tayo?" Kaya, sinabi niya sa kanya, "Hindi sigurado, ngunit umaasa ako na ito ay sapat na para sa paglihis." At sinabi ni Rintaro kay Senti, "Tiyak na si Seitek ang nasa likod ng lahat ng ito." Kaya, sumagot siya, "Nagmamalabis ka." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Ito ang taong dapat mong makilala sa pulong, at sinubukan ka nilang tapusin pagkatapos ng pulong. At sinusubukan kang manipulahin ng lalaking ito para mabago ang iyong plano." Kaya, sumagot siya, "Hindi ko maaaring kanselahin ang pulong na ito nang walang anumang dahilan." Kaya, nagalit siya at sinabi sa kanya, "Kung gayon ay tatapusin ka nila." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Iyan ang ibig sabihin ng pagiging pangulo ng lugar." Sinabi ni Rintaro sa kanya, "Paprotektahan kita at hindi ako pumayag na makipagtulungan sa iyo para hayaan silang tapusin ka." At nakarating sila sa lugar ng pagpupulong, at dumating ang pinuno ng mga gwardya at galit na sinabi kay Rintaro, "Paano nagagawa ni Senti na sumakay sa junk car na ito?" Kaya, sabi niya, "Ayos lang pinalitan namin ang kotse dahil ang isa ay lubhang mapanganib." Kaya, sumagot siya, "Paano ka makakagawa ng desisyon nang walang pahintulot ko?" At napansin ni Rintaro na may umaatake kay Senti at tumakbo upang iligtas siya at tinamaan ang bala sa halip na siya. Mabilis silang sumakay sa kotse upang umalis at hiniling ni Rintaro kay Enjo na bantayan ang sniper dahil tiyak na tina-target pa rin niya sila. At mabilis silang nagtago sa isang garahe, at sinabi sa kanya ni Enjo, "Pupuntahan ko siyang tatapusin." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Maaabutan mo ba siya?" Kaya, sinabi niya sa kanya, "Oo kung pupunta ako ng mag-isa." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Sige umalis ka pero bumalik kang ligtas." Lumabas si Senti ng kotse at pumunta kay Rintaro at sinabihan ito, "Pabalaykan mo agad si Enjo. Tumawag ako at nalaman kong isa si Tina sa mga makapangyarihang mandirigma at ang kanyang ranggo ay 97, at isa rin siya sa mga sundalong robot. At kung mag-isa si Enjo, tatapusin niya ito." Mabilis niyang tinawagan si Enjo at sinabi rito, "Mabuti at sumagot ka, bumalik ka agad." Pero si Tina ang sumagot sa kanya. Sumama sina Kesara at Rintaro kay Enjo sa ospital para tingnan ang kalagayan nito. At tinanong niya ang doktor, ayos lang ba siya? Kaya, sumagot ito, "Maaaring ayos lang siya, pero binigyan ko siya ng maraming pampamanhid. Maaaring makatulog siya ng 2 araw." At tinanong ni Rintaro si Kesara, "So tapos na ba ang lahat?" Kaya, sinabi nito sa kanya, "May ikatlong pagpupulong na gaganapin sa pagitan ni Senti at Pangulong Seitek." At tinanong niya ito, "Kailan?" Kaya, sumagot ito, "Bukas ng alas 8. At naaalala ni Rintaro ang mga salita mula sa investigasyon nang sabihin sa kanya ng opisyal na si Enjo ay tinamaan mula sa 4 na magkakaibang lugar ng sabay-sabay, at nakakita sila ng mabibigat na machine gun sa magkakaibang lugar.
Sinabi ng inspector na hiniling nilang halughugin ang kumpanya ng armas ni Shiba. At naiintindihan niya na maaaring pinaslang ni Tina si Enjo kung gugustuhin niya, at pati na rin ang opisyal ng pulisya, ngunit sinusubukan niyang iwasan ang pagpaslang ng mga tao hanggat maaari. Ngunit hindi nito mababago na siya ay nasa ranggo 97 at muntik na niyang mapaslang si Kesara. At nasaktan din ako dahil sa kanya at si Enjo ay nasa coma dahil sa kanya. Ang totoo ay si Tina ay isang taong mahirap pakisamahan, at marahil ay dapat kong itigil ang trabahong ito. Ngunit kung gagawin ko iyon, masasawi si Senti. Lumapit ang pinuno ng mga gwardya kay Rintaro at sinabi sa kanya, na handa na ang ikatlong pagpupulong. At sinabi sa kanya ni Rintaro, alam ko. Kaya, sumagot siya, mayroon kaming bagong plano ng proteksyon. At dahil nawala mo si Enjo, wala kang papel sa bagong plano. Kaya, lumapit si Rintaro sa kanya at sinunggaban siya at sinabihan, mahina ang plano mong proteksyon. Kaya, sumagot siya, pipilitin mo pa rin bang magpatuloy bilang bodyguard? Kaya, sinabi niya sa kanya, o ipagpapatuloy ko ang trabaho at paprotektahan ko si Senti. Binunot ni Rintaro ang kanyang baril at itinutok ito sa ulo ng mukha ng mga gwardya at sinabi sa kanya, ayokong tapusin ka at higit sa lahat, huwag kang magpadala ng maling impormasyon, at ako ang bahala sa lahat hanggang sa huling hininga ko. At lumapit si Rintaro kay Sensei, at ipinakita niya sa kanya ang isang aparato at sinabi sa kanya na ito ay isang kinetic tool na pinapagalaw ng utak, at ito ay isang aerial detection device na kinokontrol ng isang maliit na chip na nakatanim sa utak, at ang tungkulin nito ay hindi lamang hanapin ang target, kundi pati na rin magpadala ng impormasyon tungkol sa temperatura at bilis ng hangin. Tinanong siya ni Rintaro kung ilan sa mga aparatong ito ang maaaring kontrolin ng sabay-sabay. Kaya, sumagot siya, 3 at ano ang iniisip mo? Kaya, sinabi niya sa kanya, tatalunan ko si Tina, at sinabi niya sa kanya na imposible iyon. Nasa top 100 ranks siya, at lahat sila ay mga halimaw na nagbenta ng kanilang mga kaluluwa sa mga demonyo. At tinanong niya ito, alam mo ba kung bakit itim ang Veranium? Kaya, sinabi niya sa kanya na hindi. Kaya, sumagot siya, dahil ang puot ay sumasalamin sa kulay na iyon. At sinabi niya sa kanya, hindi ka naging walang silbi tulad ng inaakala ko, at nang malaman ko iyon, naunawaan ko na iniligtas mo ang kaluluwa ko at narito pa rin ako sa mundo dahil sa iyo. At sinabi niya sa kanya, pipilitin ko pa rin na talunin si Tina kaya kailangan kong umalis. At gusto kong patunayan na ang braso na ibinigay mo sa akin ay para iligtas ang mga tao, at paprotektahan ko si Senti at talunin si Tina at itataas ang aking evaluation rank. Iniwan siya ni Rintaro at tinawag si Shiba at hiniling sa kanya na ilagay siya sa isang simulation battle. At lumapit si Rintaro sa kanya at ginawa nga iyon, at ang resulta ay napakataas ng kanyang power level, at humanga si Shiba sa kanya. Tinanong niya ito, ano ang power level ni Tina? Kaya, sinabi niya sa kanya na ang kanyang level ay halos 1 at 2 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, tinawagan siya ng amo ni Tina at hiniling na suriin ang impormasyon sa ikatlong pagpupulong, at sinabi niya sa kanya, hindi ba medyo kakaiba ang bagay na ito? Iisa lang ang lugar na maaari kong gamitin para magpaputok. At sinabi niya sa kanya na ang pulis at ang kanyang assistant na hiniling sa iyo na tapusin, nalaman kong buhay pa sila. At nagulat siya at sinabi sa kanya, pero natapos ko na sila. Sinabi niya sa kanya, sino ang amo mo? Kaya, sinabi niya sa kanya, ikaw si Professor Wand. At sinabi niya sa kanya, kung gayon makinig ka sa akin. Sigurado ako sa sinasabi ko, ngunit kung mabaigo ka sa susunod na misyon magpakasawi ka. At isang tawag ang dumating kay Rintaro mula kay Tina, at sinabi niya sa kanya, ang lugar na ito ay liblib at malamang natatapusin ko si Senti sa sandaling dumating siya. Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi kita hahayaang tapusin siya. Ang prinsesang ito ang nagpoprotekta sa kinabukasan ng bansa, at kung ipipilit mo siyang tapusin, dapat mo muna akong tapusin. At sinabi niya sa kanya, hindi mo ako matatalo. Kaya, sumagot siya, hindi ko alam subukan natin. At pinaputukan niya si Tina, ngunit mabilis na gumalaw si Rintaro at umiwas sa putok, at sinira niya ang isa sa mga aerial detection unit. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Shiba, at sinabi niya sa kanya na lumabas ang mga resulta ng pagsusuri para sa mga armas, at sinabi niya sa kanya, ang mga armas ng mga machine gun. Kaya,
Sinabi niya sa kanya, oo, ang mga armas na ito ay idinisenyo para sa remote control. At biglang nagpakita ang isang aerial sensor sa itaas niya, at sinubukan ni Rintaro na iwasan ito at magtago mula sa mga putok. At hiniling niya sa kanya na tingnan ang chart na ipinadala niya sa kanya, at sinabi sa kanya, nakuha ko ang impormasyong ito mula sa satellite. At may 5 military machine gun na nakapalibot sa iyo sa lugar. Sinabi niya sa kanya, si Tina ba ang kumokontrol sa mga ito ng mag-isa? Kaya, sumagot siya, oo. At sinabi niya sa kanya, kung gayon iyon ang nangyari kay Enjo. At sinabi niya sa kanya, wala si Tina sa gusaling kinaroroonan mo at natukoy ng mga sensor na nasa kabilang gusali siya sa pinakamataas na palapag. Kumilos si Rintaro upang umakyat sa pinakamataas na palapag at humarap sa mas maraming aerial detection device, ngunit sinira ang mga ito gamit ang kanyang baril. At natagpuan niya si Tina sa kabilang gusali at tumalon upang atakihin siya, ngunit pinaputukan siya nito at umiwas ito at umakyat sa kinaroroonan niya. At nalaman niyang nakatakas na ito, at nakatanggap siya ng tawag mula kay Shiba na nagsasabi sa kanya na mag-ingat. Napakalapit niya sa iyo, at nasa isang lugar siya sa parehong palapag mo. Biglang inatake siya ni Tina at itinumba ang kanyang baril, at hinugot ang kanyang espada upang tapusin siya. Kasabay nito ay sinubukan ni Rintaro na sirain ang aerial sensor, ngunit sinamantala iyon ni Tina at pinaputukan siya. At bumagsak siya sa lupa at tinanong siya, bakit ka pumapaslang ng mga tao? Kaya, sumagot siya, para patunayan na may layunin ako sa buhay. At itinutok niya ang kanyang sandata sa mukha nito, at sinabi sa kanya, maghanda ka sa pagkakasawi. At biglang sumabog ang granada ng tear gas sa mukha ni Tina, at hinampes niya si Tina ng napakalakas na sipa at binasag ang maraming palapag sa gusali. At sinabi sa kanya ni Tina, sige patayin mo ako. Ang buong katawan ko ay puno ng kaguluhan ng teknolohiya, at hindi ako maaaring tumira sa ibang bansa maliban sa sarili kong bansa. Ngunit ibinaba ni Rintaro ang kanyang sandata at sinabi sa kanya, iniligtas mo si Enjo at gusto kitang pasalamatan para doon. At iniligtas niya siya at sinabi sa kanya, huwag kang mag-alala kakausapin ko sila, at hindi magiging masama ang iyong sitwasyon. At sumagot siya, wala akong alam kung paano gumawa ng anuman kundi lumaban, at ngayon ay nawala ko na ang lahat. At hindi ito ang dapat mangyari, at iiwan kita upang pasanin ang responsibilidad. Ngunit biglang pinaputukan ng pinuno ng mga gwardya si Tina gamit ang kanyang baril. At tinanong siya ni Rintaro, anong ginagawa mo rito? At sinabi niya sa kanya, ligtas naming inihatid si Senti sa kanyang pupuntahan, at nasa pulong na siya ngayon at pinaslang si Tina para sa iyo, kaya dapat kang magpasalamat sa akin. At sumagot siya, tatapusin kita. Ngunit hinawakan ng iba pang mga gwardya si Rintaro, at sinabi sa kanya ng pinuno ng mga gwardya, tulad ng inaasahan ko, kung wala ang mga bala ng Veranium ay hindi ko siya matatapos. At itinutok niya ang kanyang baril sa mukha ni Rintaro at sinabi rito, at ano sa palagay mo? Ilang bala ang matitiis mo bago ka masawi? Galit na sinabi ni Rintaro sa kanya, itigil mo ang ginagawa mo tatapusin kita. Ngunit biglang dumating si Senti, at nagulat ang pinuno ng mga gwardya nang makita siya nito at tinanong, anong ginagawa mo rito? At sinabi niya sa kanya, nabalitaan kong nag-iisa ka lang, kaya umalis ako sa pulong ng maaga. At sinabi niya sa kanya, hindi ako makapaniwala na ang lahat ng ito ay dahil sa isang sibilyang opisyal. At sinabi niya kay Rintaro, sabihin mo sa akin ng tapat, ano ang kailangan mo sa akin? At sinabi niya sa kanya, gusto ko ng lakas para protektahan ang gusto kong protektahan. At sinabi niya sa kanya, at bilang gobernador ng Tokyo, inanunsyo ko ang pagtaas ng iyong ranggo sa 300, at ang iyong personal na access key sa mga lihim na impormasyon ay level 5 na ngayon. Kaya ikaw ay isang pangalawang tinyente na ngayon. At hinugot ni Rintaro ang kanyang baril at pinaputukan ang baril ng mga gwardya gamit ang kanyang mga kamay, at sinabi sa kanya, umalis ka at kung sasaktan mo ulit si Tina, tatapusin kita sa paratang ng pagtataksil. Sinabi ni Rintaro sa sarili, isang linggo na ang lumipas simula noong pangyayaring ito at simula nang umalis si Seitek sa pulong. At sa huli ay wala akong nakitang patunay na nag-uugnay kay Seitek kay Rand. At ngayon ay nasa pangangalaga ni Senti si Tina at ginagamot sa palasyo dahil iniimbestigahan nila siya, at umaasa akong magkakaroon ng kaunting awa kapag siya ay nahatulan na.
Nakarating siya sa opisina ni Kesara at nadatnan niya si Enjo na naghihintay sa kanya doon. At umupo siya at tinanong si Kesara, ano ang gusto mong pag-usapan natin? At nadatnan niya si Tina na naghahain sa kanya ng tubig at nagulat siya at tinanong siya, anong ginagawa mo rito? At sinabi ni Kesara sa kanya, kinuha ko siya para magtrabaho sa amin. At sinabi ni Tina sa kanya, magtatrabaho ako sa Tendo Security Agency simula ngayon. Umuwi si Rintaro at nakita sina Tina at Enjo na naghihintay sa kanya. At sinabi ni Enjo na magpapalipas ng gabi sa atin si Tina ngayon. At umupo siya at kumain ng pizza kasama nila. At tinanong nila siya, ano sa palagay mo tungkol dito? Kaya, sinabi niya sa kanila, napakasarap nito. At sinabi sa kanya ni Tina, alam ko kung paano gumawa ng lahat ng uri ng pizza. At dumating ang oras ng pagtulog, at tinanong ni Tina si Rintaro, gising ka pa ba? Kaya, sumagot siya, hindi ka makatulog. At bumangon sila at umupo ng magkasama, at sinabi niya sa kanya, kilala mo ba kung sino ang mga Tencho? Kaya, sumagot siya, ipinakita sa akin ni Enjo ang buong unang kabanata. At sinabi niya sa kanya, hindi ko sana susubukan ang lahat ng ito kung kasama ko pa si Rand. At sana ay mayroon akong isang nakatatandang kapatid na katulad mo. At tinanong niya siya, wala ka bang gustong pag-usapan? Kaya, sinabi ni Rintaro sa kanya, nawasak ang monolith ngunit hindi iyon magbabago sa gagawin natin. Kaya, sinabi niya sa kanya, oo at sasabihin ko rin kay Enjo, at sasabihin din niya na makikipaglaban tayo. At sinabi niya sa kanya, at wala kang problema. Kaya, sumagot siya, si Tina dati na nasa ranggo 98 ay nasawi habang nakikipaglaban sa iyo, at ngayon ay may bagong buhay na ako. Maaari kang humingi sa akin ng kahit anong gusto mo. At sinabi niya sa kanya, akala ko uupo tayo sa loob ng ilang araw na kalmado. At sinabi niya sa kanya, isang taon na ang nakalipas, itinatag namin ni Kesara ang kumpanyang Tendo upang maghiganti. At noong panahong iyon, wala nang mas hihigit pa sa aking pagkamuhi sa Gastrea sa buhay. At noong unang beses na nakilala ko si Enjo, iniinsulto siya ng mga tao. Sinabi niya sa kanya, nangyari ang lahat ng ito isang taon pa lamang ang nakalipas. Kaya, sinabi niya sa kanya, pero nagbago na kami ni na Enjo at Kesara. At sinabi niya sa kanya, pero magandang bagay ang makasama ang pinuno ng Tendo. Kaya, sinabi niya sa kanya, oo at ang mahalaga ay kailangan mong matulog. Nagmarcha ang mga tao sa mga lansangan, sumisigaw ng, hindi namin patatawarin ang Gastrea at alisin ang mga isinumpang bata. At pumunta si Rintaro sa isa pang ahensya ng seguridad upang maghanap ng mga taong makakatrabaho niya. At isang babae ang lumabas mula sa bahay, at sinabi niya sa kanya, hindi kita nakita simula nang mapaslang si Hiroko. Kaya, sinabi niya sa kanya, oo alam kong ikaw ang tumapos sa kanya. Pumunta ka ba rito para ipagmalaki ang ginawa mo? Kaya, sumagot siya, hindi, pumunta ako para kausapin ang kapatid mo tungkol sa trabaho. At sinabi niya sa kanya, ayaw naming makipagtulungan sa iyo. Nakilala ni Rintaro ang kanyang kapatid na si Kadugari. At tinanong siya ni Rintaro, ano ang gusto mo? Hayaan mong hulaan ko, nawasak ang monolith at ngayon ang lahat ay nakasalalay sa iyo. At kailangan mong umupa ng mga tao para bumuo ng isang pangkat at naghahanap ka sa lahat ng dako ng mga taong makakatrabaho mo, ngunit tumanggi sila at lumapit ka sa akin. At tinanong niya ito, kailan tuluyang masisira ang monolith at ilan ang mga kaaway. Kaya, sumagot si Rintaro, hindi pa ito inanunsyo sa balita, ngunit masisira ito 4 na araw mula ngayon, at ang bilang ng mga kaaway ay 2,000. Kaya, nagulat si Kadugari at sinabi sa kanya, 2,000. At sinabi sa kanya ni Rintaro, kung hindi mo ako tutulungan, ang lugar ng Tokyo ay masisira at masasawi ka rin. Kaya, sinabi niya sa kanya, ang mga taga-kontrol ay mga sikat na halimaw at ang ibig kong sabihin ay wawasakin ng mga halimaw na ito ang higit sa 3 lungsod. Alam na ito at ano ang ibibigay sa akin ng gobyerno bilang kapalit ng pagsali sa iyo. Kaya, sinabi niya sa kanya, gusto mo bang isugol ko ang aking buhay para dyan? Kaya, sinabi niya sa kanya, maaari kang makipag-ayos sa iyong gantimpala mamaya. Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi pera ang tinutukoy ko. Kaya, sinabi sa kanya ni Rintaro, kung gayon ano sa palagay mo? Ipaglaban mo ako. Kaya,
Natawa siya sa sinabi nito at sinabi sa kanya, para sa iyo. At sinabi sa kanya ni Kadugari, hindi ako makikipagtulungan sa isang taong mas mahina kaysa sa akin. Nagpasya silang magharap, sina Rintaro at Tina laban kay Kadugari at sa kanyang kapatid na si Yuzuki. At sinabi ni Rintaro kay Tina, pasensya na sa paghila sa iyo sa isang bagay na tulad nito. Kaya, sinabi niya sa kanya, huwag kang mag-alala matatalo natin sila. At ipinakilala ni Rintaro ang kanyang sarili at sinabi sa kanila, ang aking rango ay 300. At nagsimula silang mag-atake sa isa't isa at itinutok ni Rintaro ang napakalakas na atake sa kanya at natalo siya, at natalo ni Tina si Yuzuki ng napakadali. Sinabi sa kanya ni Yuzuki, napakalakas mo at magiging hadlang ako sa iyong daan kung papasok ako sa koponan kasama mo. Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi, dapat kang maging proud na nagawa mo ang lahat ng ito, at ako ay nasa rango 98. At hiniling sa kanya na sumama sa kanila. Pumunta sina Rintaro at Tina kay Sensei. At sinabi niya sa kanila, mabuti at dumating ka. Ngayon ay naubos na ang aking stock ng pagkain, at malapit na akong masawi. Ngunit ang karne ay parang pinatuyong prutas at mahirap kainin. At sinabi niya kay Rintaro, ibig sabihin ay makukulong ka rito ng matagal. At sinabi niya sa kanya, hindi ko dinukot si Tina. At sinabi sa kanya ni Tina, hindi niya gagawin iyon. At sinabi sa kanya ni Sensei, maraming kilalang babae si Rintaro bukod sa iyo. At sinabi sa kanya ni Tina, hindi ko alam na ganoon pala siya. Kaya, na si Rintaro at sinabi sa kanya, huwag kang maniwala sa kanya. Sinabi ni Sensei kay Rintaro, siya nga pala hinahanap ka ni Shoma kahapon. At sinabi niya sa kanya, si Shoma mismo. Kaya, sinabi niya sa kanya, oo at sinabi ko sa kanya na wala ka rito sa ngayon, at umalis siya pagkatapos ng walang sinasabi sa akin. At tinanong siya ni Tina, sino iyon? Kaya, sinabi niya sa kanya, siya ang nagturo sa akin ng martial arts at napakalakas niya kaya wala akong pagkakataong talunin siya. Ngunit isang araw, bigla siyang nawala. At sinabi niya sa kanya, talagang nalungkot ako noong umalis siya, at hindi ko maintindihan kung bakit siya umalis nang walang sinasabi. Sinabi ni Tina kay Sensei, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Malapit na, may mga taong hahabol sa akin at kapag nangyari iyon baka magdulot ako ng gulo sa maraming tao. Kaya, sinabi niya sa kanya, mas mabuti bang umalis na ako sa Tendo Agency. Kaya, nagalit siya sa kanya at sinabi sa kanya, hindi kami ganoon ni Kesara at Enjo at huwag kang mag-alala tungkol sa amin. At sinabi niya sa kanya, hindi mo ba kami kinamumuhian? Kung hindi, wala namang problema. At sinabi niya sa kanya, huwag kang mag-alala at magiging mas malakas ako. Sinabi sa kanya ni Sensei, mukhang mabuti siyang bata. At tinanong siya, ano ang nararamdaman mo para kina Enjo at Tina? Kaya, sinabi niya sa kanya, sa tingin ko mababait silang bata, at ang mga bagay na ginagawa nila ng walang pag-iisip ay nagpapatakot sa akin para sa kanila. At sinabi niya, mabuti ang pagiging tapat, pero huwag kang masyadong mapalapit sa kanila. At sinabi niya sa kanya, ganito talaga ang mga isinumpang bata, at ito ay isang bagay na hindi maiiwasan at iba sila sa atin. Kaya, nagalit siya sa kanya at sinabi sa kanya, si Enjo ay tao rin tulad natin. At sinabi niya sa kanya, ngunit kakaunti lamang ang mga taong naniniwala riyan. At kung gusto mong baguhin ang ating mundo, dapat kang maging isang politiko. Kaya, sinabi niya sa kanya, mayroong higit sa isang paraan upang baguhin ang mundo at pagkatapos ay hindi tayo matatakot sa Gastrea, at dapat talunin ang lahat ng Gastrea. Sinabi ni Sensei sa kanya, alam mo ba kung ano ang pinakamagandang bagay sa Sansinukob? At ipinakita niya sa kanya ang datos na nagawa niyang makuha sa level 5 access key na ibinigay sa kanya. At sinabi, ito ay datos mula 20 taon na ang nakalilipas. Sinabi niya sa kanya, lahat ng mga tala mula sa simula hanggang sa katapusan ng digmaan sa Gastrea ay dapat na hindi umiiral. Kaya, sinabi niya sa kanya, iyon ang inaasahan ko at may isang taong nagbura ng lahat ng datos. Isang tawag ang dumating kay Rintaro mula kay Kesara. At sinabi niya sa kanya, nakita mo ba ang balita? At sinabi sa kanya na ang pagwayda ng sa Monolith ay natuklasan at opisyal na inanunsyo, at si Senti ay nagsasagawa ng isang press conference. At sinabi niya, hanggang ngayon,
ang monolith ay masisira sa loob ng 4 na araw. At isa sa mga reporter ang nagtanong sa kanya, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang balita tungkol sa pagtatayo ng bagong monolith? At isa pa ang nagsabi sa kanya, ibig sabihin ba niyan ay alam mo na itong masisira? Sinabi ni Kadugari kay Rintaro, may mga pagtutol tungkol sa paggamit ng loterya upang pumili ng mga kandidato para sa ground shelter. At sinabi sa kanya ni Rintaro, hindi ba natin maaaring ilipat ang mga mamamayan sa ibang lugar? Kaya, sumagot siya, nabalitaan kong lahat ng mayayaman ay gumastos ng kanilang pera sa mga tiket sa eroplano, at oras na lang bago magkaroon ng kaguluhan sa buong lugar. Sinabi ni Yuzuki kay Rintaro, ito ang tolda na uupuan natin. Kaya, sinabi niya sa kanya, wala akong magagawa hanggat hindi tayo opisyal na nakarehistro. Para sa bilang, hindi tayo makakakuha ng isang magandang tolda. Kaya, sinabi niya sa kanya, 2 na lang ang kailangan natin at hahanapin natin sila ngayon at kukunin ang tolda. Sinabi ni Tina sa kanya, maaari ba akong sumama sa iyo? At sinabi ni Rintaro sa kanya, huwag kang mag-alala, ngunit ang kasalukuyan mong ranggo ay nakansela na. At sinabi ni Enjo sa kanya, maghahanap ako ng mabubuting tao na tutulong sa atin. At sinabi ni Rintaro sa kanya, ang bagay na ito ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Pumunta sila sa isang lugar na maraming tao, at itinuro ni Enjo ang isang taong nakasuot ng baluti. Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi iyon gagana. Pababagay nito ang kanyang galaw, at gusto kong maging magaan ka para makaharap ang Gastrea. Kaya, sinabi niya sa kanya, naiintindihan ko, ibig sabihin ay mas mabuting pumili ng mas magaan na mga tao. At umupo sila pagkatapos, at sinabi ni Enjo sa kanya, ang bagay na ito ay naging mahirap. Kaya, sinabi niya sa kanya, karamihan sa kanila ay nasa ibang koponan at tama na para sa ngayon. Nakita ni Rintaro ang maraming taong nagkukumpulan. Kaya, sinabi ni Enjo sa kanya, tingnan natin kung ano ang pinagkukumpulan ng mga taong ito. At lumapit sila sa kanila at nagulat si Rintaro nang makita niyang ang lalaking kanilang pinapanood ay si Shuma, ang kanyang guro sa martial arts. At nakatayo siya sa harap ng isang malaking lalaki na paparating para atakihin siya. At pinaputukan nila siya ng maraming bala, ngunit inatake siya ni Shuma at ng kanyang katulong at natalo siya. Lumapit si Rintaro sa kanya at sinabi sa kanya, pareho pa rin ang iyong mga kasanayan. At sinabi niya sa kanya, matagal na kitang hindi nakikita Rintaro, pero narinig ko ang tungkol sa iyong mga nagawa kamakailan. At ipinakilala niya siya kay Enjo at sinabi sa kanya na nasa ika-8 ranggo ito sa Tendo Martial Arts. At sinabi niya sa kanya, ito ang aking tagapagsanay sa Tendo. At sinabi sa kanya ni Shuma, simula nang marinig kong natalo mo ang alakdan, naisip kong makipaglaban sa tabi mo. At iyon ay kahit na hindi ko iyon karapat-dapat. At sinabi niya sa kanya, payagan mo akong sumali sa iyong koponan. Kaya, sinabi ni Rintaro sa kanya, isang karangalan ito para sa akin. At tinanong siya, bakit ka sibilyang opisyal? At bakit ka bigla na lang umalis? Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi ako handa para dyan. At sinabi niya sa kanya, maaari ba kitang tanungin tungkol sa iba pang bagay? At sinabi niya sa kanya, may 2 nasawi sa istasyon ng tren, ikaw ba ang gumawa niyan? Kaya, sinabi ni Shuma sa kanya, ano ang pinagsasabi mo? Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi wala lang iyon. At sinabi sa kanila ni Shuma, masaya akong makatrabaho ka. At ipinakilala ng kanyang katulong ang kanyang sarili at sinabi sa kanila, ako si Fusay at mula sa Cut Model at ang aking espesyal na kakayahan ay ang pang-amoy. At tinanong siya ni Enjo, gumagamit ka ba ng mahika? Kaya, sinabi niya sa kanya, oo nakasuot ka ng sombrero ng mangkukulam sa iyong ulo. At sinabi sa kanya ni Shuma, walang dapat itago sa kanila dahil mga kaibigan mo sila. At tinanggal niya ang sombrero sa kanyang ulo at nagkaroon siya ng mga tainga na parang pusa. At sinabi sa kanya ni Kadugari, ngayon ay naging 6 na tayo, kaya kompleto na ang koponan. At sinabi sa kanya ni Shuma, sigurado ka bang 6 na lang ang koponan? Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi, gusto kong dagdagan ito sa 10. At sinabi sa kanya ni Enjo, kailangan mo ba ang lahat ng bilang na iyan? Kaya, sinabi niya sa kanya, iniisip ko ang pinakamalaking bilang ng mga taong maaari kong idirekta.
At gusto kong maghanap agad ng mga taong tutulong sa atin. At biglang pumasok si Kesara at sinabi sa kanya, at sasamahan kita, ako at si Tina, kaya dalawa na lang ang kailangan mo. Kaya, sinabi sa kanya ni Rintaro, pero kinansela na ang ranggo ni Tina sa ngayon. Kaya, sinabi niya sa kanya, personal ko nang tinanong si Senti at pumayag siya. At sinabi ni Kesara kay Tina, inirehistro kita at ang ranggo mo ngayon ay 9,200. At sinabi niya sa kanya, sigurado akong mas mataas ang kakayahan mo kaysa doon. At nagulat si Kesara nang makita niya si Shuma at sinabi sa kanya, nasaan ka ba sa lahat ng oras na ito? Ngunit sinabi sa kanya ni Rintaro, halika sandali. At sinabi sa kanya, dapat mong isipin ang iyong kalusugan. Kaya, sinabi sa kanya, pumunta ako ngayon at nagpa-dialysis, papayagan mo ba akong sumali sa iyong koponan? Utos iyan ng presidente mo. At lumapit si Tina at sinabi sa kanya, ayaw mo akong sumali sa team mo. At may isang lalaki na lumapit at sinabi kay Rintaro, iniutos ni Commander Jado na magtipon ang lahat ng sibilyang opisyal. At tinipon sila ng commander at sinabi sa kanila, ipinagmamalaki kong lalaban ako sa tabi ninyo. At sinabi ni Rintaro kay Kesara na ang kanyang ranggo ay 275. At sinabi sa kanila ng commander, ang lugar ng Tokyo ay nasa malaking panganib at ang Gastrea ay isang nakakatakot na kaaway, ngunit kung mayroong sino man na makakapigil dito tayo iyon. Ang tungkulin nyo ay tapusin ang pinakamaraming Gastrea hanggat maaari, at ang mga pumas lang sa ating mga pamilya at lahat ng taong mahal natin, at ito ang magiging tagumpay natin. At sinabi niya sa kanila, sa kasalukuyan, ang hukbo ng Gastrea ay handa ng salakayin ang monolith. At kapag nagsimula na ang labanan, magpapadala kami ng isang pangkat ng suporta. At sinabi ni Kadugari, nangangahulugan ito na wala tayong gagawin hanggat hindi sila humihingi ng tulong. At tinanong sila ng commander, mayroon ba kayong mga katanungan? Kaya, itinaas ni Rintaro ang kanyang kamay. At tinanong siya ng commander, sino kayo? Kaya, sinabi niya sa kanya, ako si Rintaro at ang aking ranggo ay 300. At sinabi niya sa kanya, kung isasaalang-alang na tayo ay mga reserbang puwersa ng suporta at ang mga puwersa ng mga sibilyang opisyal ay napakalayo, bakit? Kaya, sinabi niya sa kanya, dahil inutusan kaming magtayo ng kampo at maging handa para sa anumang bagay. At sinabi sa kanya ni Rintaro, bakit hindi ilagay ang kampo sa mas malapit na lugar tulad ng memorial area? At doon tayo mas makapagtatago at makapaghahanda para sa labanan. Kaya, sinabi niya sa kanya, kung gayon, hindi na tayo magkakaroon ng direktang pagtawag para sa mga kahilingan ng tulong. At sinabi sa kanya ni Kesara, mabuti na tapos ang pulong nang walang anumang problema. Sinusubukan mong gumawa ng problema sa sinumang commander at sinabi niya sa kanya, talaga bang makikipaglaban ka kasama namin? Kaya, sinabi niya sa kanya, patuloy ka bang hihingi ng marami sa akin? Kaya, sinabi niya sa kanya, natatakot akong may mangyari sa iyo. Kaya, sinabi ni Kesara sa kanya, ayokong manatiling nakaupo at walang ginagawa habang inilalagay mo ang iyong sarili sa panganib. At sinabi niya sa kanya, kung guguluhin kita maaari mo akong iwanan. Kaya, sinabi niya sa kanya, hindi, tiyak na hindi iyon mangyayari at paprotektahan kita. At tumayo si Rintaro at sinabi sa kanyang koponan, salamat sa pagsama sa akin at gustong lumaban ng sama-sama sa loob ng 3 araw na ito. At sinabi sa kanya ni Enjo, kasama mo kami kaya tiyak na mananalo tayo. Ipinagpatuloy ni Rintaro ang mga aralin para sa mga isinumpang bata kinabukasan. At namahaji siya ng mga papel para sa kanila upang isulat ang kanilang mga pangarap sa hinaharap. At sinabi sa kanya ni Kesara, sa ginagawa natin ngayon, nangangahulugan ito na ang monolith ay hindi masisira sa loob ng 3 araw pa. At si Mats Ozaki, ang tagapag-alaga ng mga isinumpang bata, ay lumapit at sinabi sa kanya na tila maayos ang iyong ginagawa at nagpasalamat siya sa pagtuturo sa mga bata sa ganitong oras. Kaya sinabi niya sa kanya na ayos lang at ito ay isang bagay na nakakapagpakalma sa akin. At natapos si Enjo at ipinakita sa kanya ang kanyang papel at isinulat niya na gusto niyang pakasalan si Rintaro. At pagkatapos ay ibinigay ni Tina sa kanya ang kanyang papel kung saan isinulat din niya na gusto niyang pakasalan si Rintaro. Sinabi ni Rintaro sa mga bata, sige ibigay na ninyo ang mga papel at iyon lang para sa araw na ito.
Ngunit nagalit si Enjo sa kanya at sinabi sa kanya, kaya ang isinulat ko sa papel ay hindi mo gagawin. Kaya hindi niya pinansin ang tanong ng babae at sinabi sa kanya, umupo ka na sa iyong pwesto. At pagkatapos ay tinanong niya si Kesara, magkano ang pera mo? Kaya sinenyasan niya na wala siyang gaanong pera. Kaya sinabi niya sa mga isinumpang bata, tara na dahil isasama ko kayo sa isang paglilibot sa lungsod.